10 espesyalista ang nakumpirma na bingi ang bata. Ang kanyang ama, isa sa pinakamayamang tao sa bansa, ay tinanggap ang kapalaran na iyon hanggang sa may ginawa ang kasambahay na walang doktor na naglakas loob gawin. Ang lumabas mula sa maliit na tainga na iyon ay nagpabago sa lahat ng tuluyan. Ang Manila Grand Medical Center ay kilala bilang templo nga medikal na milagro. Ang mga marmol na pasilyo nito ay nasaksiyan ng pagdan ng mga presidente, celebrity, at magnate mula sa buong kontinente. Kung may lunas, kung may pag-asa, makikita iyon sa lugar na iyon. O kaya ang sabi nila, naglakad si Don Ricardo Salcedo sa megapasilyo na iyon na may bigat en hemundo sa kanyang magabalikat. Ang kanyang magsapatos ay umalingaw sa makintab na sahig habang si Sofia, ang kanyang asawa, ay kapit na kapit sa kanyang braso na nanginginig. Kalalabas lang nila sa klinika ni Dr. Aurelio Santos, ang pinakakilalang espesyalista sa bansa. Ang diagnosis ay nakakawasak, malalim na sensory neural deafness, bilateral, binikas ni Dr. Salim Santos na may klinikal na kalamigan na tanging maataon ng pagbibigay ng masasamang balita ang makakalikha. Ang inyong anak ay walang naririnig kahit bulong kahit sigaw, wala. Napahagulgol si Sofia na parang nakmula sa pinakalob ng kanyang kaluluwa. Si Don Ricardo naman ay nanatiling hindi gumagalaw, na parang kailangan ng oras ng salita para makalusot sa baluti na kanyang binuo sa loop ng maraming taon ng walang awa na negosasyon. Mayroon dapat, giit ni Don Ricardo gamit ang boses na ginagamit niya sa pagsasara ng milyon-milyong kontrata. Mga operasyon, experimental na gamot, espesyalista sa ibang bansa. Ang pera ay hindi problema, tiningnan siya ni Dr. Santos ngang may pag-aawa. Bagaman mas pinili ni Don Ricardo na bigyang kahulugan ito bilang pagmamataas. Ginong Salcedo, nirapaso ko na ang pag-aaral kasama ang kasamahan mula sa 3 kontinente. Ang mapandinik na ugat ng inyong anak ay lubos na nasira. Walang operasyon na makakapag-ayos sa kung ano ang hindi kailanman gumana. Lubos akong nalulungkot. Nalulungkot kayo. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Nalulungkot kayo? Ang aking anak ay mabubuhay sa katahimikan habang buhay at simple lang kayong nalulungkot? Ricardo, pakiusap, bulong ni Sofia na umiyak, ngunit hindi makalma si Don Ricardo. Siya ang taong nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Ang taong nagbago ng isang maliit na negosyo ng pamilya sa pinakamakapangyarihang konglomerado sa rehiyon. Hindi niya tinatanggap ang mga imposible. Hindi niya alam ang pagkatalo hanggang ngayon. Makalipas ang ilang linggo, ang Salcedo Mansion, na matatagpuan sa pinakapiling lugar sa Metro Manila, ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Ang mapinakamahusay na espesyalista sa mundo ay nagdaan sa mapinto nito. Mga doktor mula Europa, mga mananaliksik mula Asia, mga experimental na therapist mula sa lahat ng dako. Lahat ay dumarating na may pag-asa. Lahat ay umuwi na may parehong sagot, wala kaming magagawa. Nakulong si Don Ricardo sa kanyang opisina ng ilang oras, tumatawag, gumagalaw ng koneksyon, nag-aalok ng malalaking halaga ng pera sa sinumang makakapagbigay ng solusyon. Ngunit ang pera, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay hindi makabili ng kayang kailangan. Si Sofia naman ay ganap na nakatuon kay Miguel, ang bata ay isang matamis na bata, na may mga mata na tila sumisipsip sa buong mundo sa paligid niya. Hindi siya makarinig, ngunit nagmamasid. Pinag-aralan niya ang bawat ekspresyon, bawat kilos, bawat senyas. Minsan, umupo si Sofia sa tabi niya at kinakantahan siya nga kanta na alam niyang hindi kailanman maririnig. Umiyak siya habang ginagawa iyon. Ang kanyang luha ay pumapatak sa buhok ng kanyang anak habang tinitignan siya nito ng may inosensya na tanging mabata lang ang mayroon. Isang hapon, habang ang araw ay lumulubog sa lungsod at nagpinta sa mansyon ng kulay kahel na kulay, narinig ni Sofia ang malalakas na boses na nagmumula sa silid serbisyo. Wala akong pakialam kung gaano karaming referensya ang mayroon ka, ang boses ni Don Ricardo. Mas matalas kaysa karaniwan. Sa bahay na ito kailangan namin ng perpekto, isang pagkakamali at wala ka na. Lihim na sumilip si Sofia at nakita ang kanyang asawa sa harap ng isang babae na mukhang mahigit 40 taong gulang. Mayroon siyang isang bagay na agad na nakakuha ng atensyon ni Sofia. Hindi ang kanyang anyo, kundi ang kanyang tindig. Sa kabila ng pagiging hinaharap ng isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, nanatili siyang matuwid, marangal, nang walang anumang takot sa kanyang mata. Naintindihan ko po, Ginoo, sagot ng babae na may mahinahong boses.
tinitiyak ko po sa inyo na wala kayong magiging reklamo sa aking trabaho. Sana nga, halos idura ni Don Ricardo ang salita bago lumayo. Hinintay ni Sofia na mawala ang kanyang asawa sa pasilyo bago lumapit sa babae. Patawarin mo ang aking asawa, sabi niya ng mahinahon. Pinagdadaanan namin ang isang mahirap na panahon. Ang babae, na nagpakilala bilang Esperanza Morales, ay tumango ngang may pag-unawa. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad, Ginang. Naintindihan ko na bawat pamilya ay may sariling laban. Mayroon sa paraan ng kanyang pagsasabi nito na nagparamdam kay Sofia ng agarang koneksyon. Hindi ito awa o kuryosidad, kundi tunay na pag-unawa na parang alam ng babaeng iyon kung ano ang ibig sabihin ng lumaban sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili. May karanasan ka ba sa mga bata? Tanong ni Sofia. Opo, Ginang. Pinalaki ko ang aking sariling maanak at nagtrabaho. Ako sa iba't ibang bahay kung saan may mga bata. Gusto ko ang mga bata. Mayroon silang paraan ngang pagtingin sa mundo na nawawala sa mga matatanda habang tumatanda. Napangiti si Sofia sa unang pagkakataon sa loob ngang ilang linggo. May anak kami. Ang pangalan niya ay Miguel. Siya ay espesyal. Lahat ng bata ay ganun, Ginang. Siya ay hindi makarinig. Naramdaman ni Sofia na nasakal ang masalita sa kanyang lalamunan. Ipinanganak siyang bingi. Sabi nga mga doktor ay hinding-hindi siya makakarinig. Nanatili si Esperanza na tahimik sandali at inasahan ni Sofia na makita ang parehong ekspresyon ng awa na nakita niya sa napakaraming mukha nun, ngunit sa halip ay may nakita siyang iba, isang bagay na hindi niya matukoy sa sandaling iyon. Minsan, Ginang, hindi nakikita nga doktor ang lahat ng kailangang makita, sabi ni Esperanza sa huli. Minsan ang katahimikan ay nagtatago nga lihim na tanging mamatang na katuan lang ang makakatuklas. Hindi lubos na naintindihan ni Sofia ang masalitang iyon, ngunit iningatan niya ang maito sa kanyang puso na parang naiingat ng isang binhi nang hindi alam kung anong halaman ang tutubo mula rito. Sa mga sumunod na araw, si Esperanza ay nag-integrate sa rutina, bahay nang may nakakagulat na naturalidad. Naglilinis siya, nagluluto, inayos ang lahat ng may tahimik na kahusayan na kahit ang maselan na si Don Ricardo ay napilitang kilalanin ng may pag-alinlangan. Ngunit ang mas nakakuhang atensyon ay ang kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan kay Miguel. Habang iniiwasan ng ibang nga empleyado ang bata dahil hindi nila alam kung paano makikipag-ugnayan sa kanya, si Esperanza ay lumapit ng walang takot. Umupo siya sa tabi nito ng ilang oras. Tinitignan ang kanyang nga mata, gumagamit ng mas simpleng galaw. Nilalaro ito sa mga paraan na hindi nangangailangan ng masalita. At si Miguel, sa unang pagkakataon mula nang maalala ni Sofia, ay nagsimulang ngumiti ng madalas. Isang gabi, nagising si Sofia na may kakaibang pakiramdam. Hindi niya may paliwanag, ngunit may naktulak sa kanya na bumangon at lumakad patungo sa silid ng kanyang anak. Ang nakita niya ay nagpatayo sa kanya sa pintuan. Si Esperanza ay nasa tabi ng kama ni Miguel. Nakayuko sa kanya na may ekspresyon ng matinding konsentrasyon. Mayroon siyang maliit na bagay sa kanyang kamay. Isang bagay na hindi matukoy ni Sofia sa dilim. Ano ang ginagawa mo? Ang boses ni Sofia ay lumabas na mas nababahala kaysa sa kanyang inakala. Humara si Esperanza ng walang pagkabigla, walang sala. Ginang, kailangan ko kayong ipakita ngang isang bagay, isang mahalagang bagay. Lumayo ka sa anak ko? Sumugod si Sofia na may pusong kumakabog ng mabilis. Pakiusap, pakinggan ninyo ako. Tinaas ni Esperanza ang kanyang makamay bilang senyas ng kapayapaan. Marami na akong napasukan na bahay. Marami na akong nakitang bata. At may isang bagay sa inyong anak na hindi tama. Hindi sa paraan na iniisip ng mga doktor. Ano ang sinasabi mo? Ang inyong anak ay tumutugon sa ilang tunog. Hindi palagi, hindi halata, ngunit ginagawa niya. Ilang araw ko na siyang inobserbahan. Kapag isinasara ko ng malakas ang isang pinto, gumagalaw ang kanyang nga mata. Kapag may nahuhulog ako sa kusina, bahagya niyang inililingon ang kanyang ulo. Ang isang bata na lubos na bingi ay hindi gagawa niyan. Naramdaman ni Sofia na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mapa. Imposible yan. Ang mapinakamahusay na espesyalista sa mundo ang sumuri sa kanya. Mayroon kaming nga pag-aaral madiagnosis. Ang mapag-aaral ay maaring ipakita kung ano ang hinahanap nilang makita. Dahan-dahang lumapit si Esperanza. Ngunit wala akong maapag-aral, maamata lang ang mayroon ako. At sinasabi nga aking maamatan na ang batang iyan ay hindi nabubuhay sa kumpletong katahimikan na iniisip ng lahat. Ang ingay ng papalapit na mga yabak ay pumutol sa kanila.
Lumitaw si Don Ricardo sa pintuan na may mukhang gulo sa pagtulog at galit. Ano ang nangyayari dito? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa silid. Ginoo, kailangan ninyo akong pakinggan? Simula ni Esperanza. Pakinggan ka? Nakita-kitang nasa silid ng anak ko sa gitna ng gabi at gusto mo akong pakinggan? Lumapit si Don Ricardo na nagbabanta. Tanggal ka na. Gusto kong lumabas ka sa bahay ko ngayon din. Richardo, hintay. Sumingit si Sofia. Sinasabi niya na may naririnig si Miguel na napansin niya ang mareaksyon. Tama na, hinampas ni Don Ricardo ang balangkas ngang pinto. Maniniwala tayo sa isang kasambahay tungkol sa sinabi sa atin ng 10 sertipikadong espesyalista. Ito ay isang biro. Hindi umurong si Esperanza. Nang may kalmadong tila supernatural samga sitwasyong iyon, tiningnan niya si Don Ricardo ng diretso samga mata. Ginong Salcedo, may karapatan kayong paalisin ako. Ito ang inyong bahay, inyong anak, inyong desisyon. Ngunit bago ninyo gawin iyon, hayaan ninyong tanungin ko kayo. Sigurado ba kayo sa sinabi ng mga doktor na hindi man lang kayo handang kumpirmahin ito? Ang sumunod na katahimikan ay napakakapal na naramdaman ni Sofia na kaya niyang hiwain ng kutsilyo. Humihinga ng mabilis si Don Ricardo, nakakuyom ang kanyang makamao at tensyonado ang kanyang panga. Kilala ni Sofia ang ekspresyong iyon. Ito ang ekspresyon ng isang lalaking sanay na may kontrol na nahaharap sa isang bagay na hindi niya makontrol. Si Miguel, na nagising sa kaguluhan, ay nagmamasid sa eksena na may malalaking mata na tila sinisipsip ang lahat. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit nararamdaman niya ang tensyon. Ang maluha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi nang hindi man lang siya gumagawa ng tunog. At pagkatapos ay may ginawa si Esperanza na walang inaasahan. Lumuhod siya sa tabingam, kamaan bata, at nang may walang katapusang pagkamahabagin ay inilapit ang kanyang kamay sa tainga ni Miguel. Hindi niya ito hinawakan ng direkta, ngunit pinanatili niya ang kanyang palat na malapit na parang nakahanap ng isang hindi nakikitang bagay. Pagkatapos ay yumuko siya at bumulong ng isang bagay na napakababa na hindi man lang narinig ni Don Ricardo o ni Sofia. Ang nangyari pagkatapos ay sumira sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Umikot ang ulo ni Miguel. Hindi ito isang random na galaw. Hindi ito isang coincidence. Umikot ang bata ng diretso patungo sa pinakmulan ng tuno, patungo sa mga labi ni Esperanza na may ekspresyon ng lubos na pagkamangha na parang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay may narinig siya. Dinala ni Sofia ang kanyang makamay sa kanyang bibig, sinakal ang isang sigaw. Natigilan si Don Ricardo. Ang buong pagkatao niya ay nakatuon sa kanyang nasaksihan. Ano? Anong ginawa mo sa kanya? Bulong ni Sofia. Dahan-dahang tumayo si Esperanza at sa unang pagkakataon ay may luha sa kanyang mata. Wala akong ginawa sa kanya, ginang. Kinumpirma ko lang ang aking hinala. Hindi bingi ang inyong anak o hindi man lang lubusan may humaharang sa kanyang pandini. Isang bagay na hindi nakita ng mga pag-aaral kami. Walang nag-abala na tingnan palampas sa inisyal na diagnosis. Imposible dyan. Natakpuan din ni Don Ricardo ang kanyang boses, ngunit wala nang galit dito. Mayroon lang isang bagay na hindi narinig ni Sofia sa loob ng mahabang panahon. Pag-asa na may halong takot. Ginoong Salcedo, tiningnan siya ni Esperanza ng may intensidad na nagpatras sa kanya ng isang hakbang. Alam ko kung paano hindi pinapansin ang isang tao dahil lang sa kanyang posisyon. Alam ko kung paano binabalewala ang sinasabi ngang isang tao dahil wala siyang titulo o diploma. Ngunit alam ko rin na kung minsan, ang nga mata ngang isang ina o ngang isang simpleng kasambahay ay maaring makakita ngang hindi gustong makita ngang libu-libong espesyalista. Lumakat siya patungo sa pinto, huminto sa threshold. Bukas, aalis ako kung iyon ang inyong nais. Ngunit ngayong gabi, nagmamakaawa ako sa inyo na tingnan ang inyong anak, tunay na tingnan siya, at tanungin ang inyong sarili kung handa kayong hayaan ang pagmamataas na nakawin ang pagkakataong marinig ang kanyang boses. At sa mga salitang iyon, nawala siya sa dilim ngang pasilyo. Nanatili si Don Ricardo at Sofia na hindi gumagalaw. Tinitignan ang kanilang anak na ngayon ay may iba ng ekspresyon. Isang ekspresyon na hindi pa nila nakita noon. Isang ekspresyon ng isang taong kakadiskubre lang na mas malaki ang mundo kaysa sa inaakala niya. Ricardo, bulong ni Sofia na may nanginginig na boses. Paano kung tama siya? Paano kung sa lahat ng panahong ito? Hindi niya matapos ang pangungusap, ngunit sa sandaling iyon, naintindihan nilang dalawa na walang babalik sa dati.
Ang hindi nila alam ay ang katotohanan na malapit na nilang matuklasan ay hindi lang magpapabago sa buhay ng kanilang anak, kundi sisira din sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan tungkol sa mga taong pinakakatiwalaan nila ng lubos. Ang gabi ay bumalot sa Salcedo Mansion tulad NG Kumot, NG Kawalan, NG Katiyakan. Hindi nakatulog si Don Ricardo o si Sofia. Nanatili silang nakaupo sa sofang kanilang silid, tahimik, hindi nagtatabihan. Bawat isa ay naligaw sa labirin ng kanilang sariling mainiisip. Nang ang unang sina ng bukang liwewe ay nagsimulang sumilip sa mga kurtina, tumayo si Don Ricardo nang may determinasyon na kilala ni Sofia. Ito ang parehong ekspresyon niya kapag nagsasara siya nga mga imposibleng negosyo. Kakausapin ko siya, sabi niya nang hindi tumitingin sa kanyang asawa. Ricardo, kagabi gusto mong tanggalin siya. Kagabi ay bulag ako, sagot niya na may malalim na boses. Ngunit nakita ko ang nakita ko. Nag-react ang anak ko. Hindi ko babalewalain iyon dahil lang na mula sa isang kasambahay at hindi sa isang doktor na may diploma. Naramdaman ni Sofia na may lumuwag sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya ang lalaking kanyang minahal, hindi ang malamig na negosyante na nilikha ng tagumpay. Si Esperanza ay nasa kusina nang makita siya ni Don Ricardo. Nakahanda siya nga almusal na parang walang nangyari kagabi, na parang hindi niya hinamon ang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa sa sarili nitong bahay. Kailangan mong ipaliwanag sa akin ng eksakto kung ano ang nakita mo. Umupo si Don Ricardo sa isang silya, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa sarili niyang kusina. Walang paligoy-ligoy, walang metapora, mga katotohanan. Pinahinto ni Esperanza ang kanyang ginagawa at humarap sa kanya. Ginong Salcedo, sa mga araw na nandito ako, patuloy kong inobserbahan ang inyong anak. Ang mga bingi ay nagkakaroon ng hypersensitivity sa mga vibration. Nararamdaman nila ang mundo sa pamamagitan ng ibang pandama, ngunit si Miguel ay gumagawa ng iba. Ano iyon? Tumutugon siya sa tunog. Hindi palagi, hindi sa lahat ng tunog, ngunit may ilang tono, ilang frequency na nagdudulot ng reaksyon sa kanya. Kapag nagsasalita ako malapit sa kanyang kaliwang tainga ng napakahina, halos bulong tumutugon siya, inililingon ang kanyang ulo, iginagalaw ang kanyang nga mata. Ang isang bata na may malalim na bilateral deafness ay hindi gagawa niyan. Pinoproseso ni Don Ricardo ang bawat salita na parang ito ay isang mahalagang kontrata. Ang madoktor ay gumawa ng kumpletong pag-aaral ng pandinig, evoke potentials, audiometry, MRI, at pisikal na sinuri ang kanyang matainga. Ibig kong sabihin ay isang masusing pagsusuri, hindi lang isang mabilis na pagtingin. Ang tanong ay tumama kay Don Ricardo nang may hindi inaasahang lakas. Sinubukan niyang alalahanin. Naroon siya sa lahat ng konsultasyon. Nakita niya ang dose-dose ng pag-aaral. Narinig niya ang walang katapusang paliwanag tungkol sa mga pandinig na ugat at mga selula ng buhok. Ngunit isang masusing pisikal na pagsusuri ng mga tainga ng kanyang anak hindi niya maalala ang isa man lang. Ang maespesyalista ay nakatuon sa neurological diagnosis. Bulong niya para sa sarili niya kaysa kay Esperanza. Lahat sila ay ipinalagay na ang problema ay nasa utak o sa maugat at walang tumingin sa pinakahalata. Kinumpleto ni Esperanza ang panggungusap. Minsan, ginuo, napakalayo nating naghahanap kaya nakakalimutan nating tingnan kung ano ang nasa harapan ng ating mga mata. Tumayo si Don Ricardo ng biglaan. Gusto kong sumama ka sa akin. Ikaf, ako, si Sofia at si Miguel. Pupunta tayo sa ibang doktor. Isang walang kinalaman sa mga nauna. Paano kung mali ako? Mahinahong tanong ni Esperanza. Paano kung lahat nga ito ay maling pag-asa? Kung gayon, nawalan lang ako ngilang oras ng aking oras. Ngunit kung tama ka, hindi matapos ni Don Ricardo ang pangungusap. Ang pag-asa ay napakababasagin para bikasin sa salita. Pakalipas ng ilang oras, ang kotsang mga Salcedo ay huminto sa harap ng isang katamtamang klinika sa labas ng lungsod. Hindi ito ang uri ng lugar na madalas puntahan ni Don Ricardo. Walang marmol o eleganteng receptionist, kundi malinis na dingding at isang simpleng karatula na nakasulat, Audiology Center ng San Jose. Bakit dito? Tanong ni Sofia habang bumababa sa kotse na karga si Miguel. Dahil may nagtatrabaho dito na inirekomenda sa akin ng isang matandang kaibigan, sagot ni Don Ricardo. Isang walang koneksyon sa mga medical na grupo na nauna na nating kinonsulta.
Tinanggap sila ni Dr. Regina de la Cruz sa isang maliit ngunit maayos na klinika. Siya ay isang babae na nasa gitna ang edad, may makakapal na salamin, at ang uri ng kalmado na nagmumula lamang sa maraming taon ng karanasan. Hindi siya nagpakita ng anumang espesyal na reaksyon nang magpakilala si Don Ricardo, na parang wala lang sa kanya ang apelidong Salcedo. Kuwentuhan ninyo ako tungkol sa inyong anak, sabi niya ng simple, umupo sa harap nila. Nagsimulang magsalita si Don Ricardo, isinasalaysay ang mga diagnosis, ang mga espesyalista, ang mga pagsusuri, ngunit mahinahong pinutol siya ni Dr. de la Cruz. Ginong Salcedo, sa lahat NG respeto, hindi ako interesado sa mga nakarang diagnosis. Gusto kong marinig ang tungkol sa inyong anak bilang isang tao. Paano siya kumikilos? Ano ang gusto niya? Paano siya nakikipag-ugnayan sa mundo? Si Sofia ang sumagot, inilarawan si Miguel ng may detalye na tanging isang ina lang ang makakapagbigay. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mga ngiti, kung paano niya inobserbahan ang lahat, sa kanyang pagkahumaling sa mga ilaw at mga kilos. At pagkatapos ay sumingit si Esperanza, Doktora, nagtatrabaho ako sa bahay ng mga Salcedo sa maikling panahon pa lamang, ngunit may napansin akong mahalaga sa tingin ko. Tumutugon ang bata sa ilang tunog, hindi sa halatang paraan, ngunit ginagawa niya. Lumapit si Dr. de la Cruz, biglang najing interesado. Anong uri ng tunog? Mababang frequency, lalo na kapag nagsasalita ako malapit sa kanyang kaliwang tainga ng napakahina halos bulong, tumutugon siya, inililingon ang kanyang ulo, iginagalaw ang kanyang mata. Interesante. Tumayo ang doktora. Mari ko bang suriin si Miguel? Ang sumunod ay isang bagay na hindi pa nakita ni Don Ricardo o ni Sofia sa alinman sa mga nakaraang konsultasyon. Hindi nakabit ng mga makina si Dr. de la Cruz o nagutos ng mga pag-aaral. Kinuha lamang niya ang isang espesyal na medikal na instrumento. Sinindihan ang isang maliwanag na ilaw at sinimulang suriin ang makatainga ni Miguel ng may lubos na pagkamahusay. Ilang minuto ang lumipas sa ganap na katahimikan. Hawak ni Sofia ang kamay ni Don Ricardo nang napakahigpit na namumuti ang kanyang buto. Si Esperanza ay nakatayo sa tabi ng pinto na nakapulupot ang kamay sa harap ng kanyang dibdib. Sa huli, sumandal si Dr. de la Cruz sa kanyang upuan. Ang kanyang ekspresyon ay hindi matukoy. Ginu at Ginang Salcedo, nagsimula siya ng dahan-dahan. Kailangan ko kayong tanungin ng isang napakahalagang tanong at kailangan kong sagutin ninyo ako ng may lubos na katapatan. Ano man iyon, agad na sagot ni Don Ricardo. Sino ang regular na nakakalapit sa inyong anak mula nang siya ay ipanganak? Ibig kong sabihin ay mataong nagtatagal sa kanya ng mag-isa. Nakatinginan si Sofia at Don Ricardo na naguguluhan. Kami, siyempre, ang magayaya na pinasukan namin, ang matauhan sa serbisyo. Bakit ninyo itatanong? Tinanggal ni Dr. de la Cruz ang kanyang maasalamin at dahan-dahang pinunasan ang maito na parang kailangan niyang oras para pumili nga iyang maasalita. Dahil may nakita lang ako sa mga tainga ng inyong anak. Isang bagay na hindi dapat naroon. Huminto ang puso ni Sofia. Ano? Ano ang nakita mo? Mayroong bara sa makabilang pandinig na kanal. Malalim ito, napakalapit sa airdrum na magpapaliwanag kung bakit hindi ito nakita sa mababaw na pagsusuri. Ngunit ang mas nakakagulo ay ang kalikasan ng baradong ito. Tumayo si Don Ricardo, hindi na kayang umupo. Ano ang ibig mong sabihin sa kalikasan? Ginong Salcedo, ang nakita ko ay hindi natural. Hindi ito naipon na cerumen o anumang kondisyong medikal. Ito ay isang kakaibang material na sadyang inilagay sa mga tainga ng inyong anak. Ang salita ay bumaksak na parang bomba sa silid. Napahagulgol si Sofia. Naramdaman ni Don Ricardo na nanlamig ang kanyang dugo sa maugat. Sinasabi ninyo na may isang tao na sadyang gumawa nito, ang boses ni Don Ricardo ay halos bulong. Iyon lang ang posibleng medikal na paliwanag. Ang ganitong uri ng bara ay hindi nangyayari ng natural. Ito ay ipinasok ng may katumpakan upang harangan ang pandinig ng hindi nadudulot ng nakikitang pinsala. Ang gumawa nito ay may pangunahing kaalaman sa medisina at matagal nang nakakalapit sa bata. Nagsimulang umiyak si Sofia ng tahimik, yakap-yakap si Miguel sa kanyang dibdib. Ang bata, na walang kamalay-malay sa bayo na nagaganap sa paligid niya, ay nilalaro ang isang butones sa damit ng kanyang ina. Maaari ninyo bang tanggalin iyan? Tanong ni Don Ricardo na nanginginig ang boses sa galit. Kailangan kong magsagawa ng isang maliit na pamamaraan, ngunit kaya kong tanggalin ang bara. At kung tama ang aking diagnosis, kapag ginawa ko iyon, makakarinig ang inyong anak.
Gawin ninyo. Utos ni Don Ricardo. Gawin ninyo ngayon, Ginoong Salcedo. Naiintindihan ko ang inyong pagmamadali. Ngunit kailangan ninyong maunawaan muna ang isang bagay. Kung ipagpapatuloy ko ito, kailangan kong iulat ito sa mga autoridad. Ang ginawa sa inyong anak ay isang malubhang krimen. May sadyang nanakit sa isang bata. Tiningnan ni Don Ricardo ang doktora na may magamata na nag-aalap sa determinasyon. Iulat ninyo sa sinumang kailangan ninyong iulat, ngunit ibalik muna ninyo ang pandinig ng aking anak. Tumango ang doktora at nagsimulang ihanda ang pamamaraan. Habang ginagawa niya iyon, lumapit si Esperanza kay Sofia na umiyak ng walang tigil. Ginang, sabi niya ng mahinahon, alam kong ito ay kakilakilabot, ngunit subukan ninyong mag-focus sa mahalaga. Makakarinig ang inyong anak. Sa lahat ng panahong ito, inakala nila na nakulong siya sa katahimikan. Ngunit ang totoo ay may nagnakaw na magatunok sa kanya. At ngayon, mababawi niya ang maga ito. Tumingin si Sofia na may namumula at maganam nga mata. Paano mo nalaman? Paano mo nakita ang hindi nakita ang 10 espesyalista? Ngumiti si Esperanza ng malungkot. Dahil hindi ako naghahanap ng diagnosis, Ginang. Tinitingnan ko lang ang isang bata. At kapag tinitignan mo ng may puso sa halip na may titulo, kung minsan ay nakikita mo ang mga bagay na binabalewala ng iba, ang pamamaraan ay mas maikli kaysa sa inaasahan nila. Si Dr. De La Cruz ay nagtrabaho ng may surgical precision, maingat na inalis ang material na humaharang sa mga tainga ni Miguel. Nang matapos siya, inilagay niya ang parehong sample sa mga sterile container. Ito ay magsisilbing ebidensya, paliwanag niya. Ngayon ang sandali ng katotohanan, hawak ni Sofia si Miguel sa kanyang kandungan. Nakatayo si Don Ricardo sa tabi nila na may isang kamay sa balikat na ang kanyang asawa. Si Esperanza ay nanatiling ilang hakbang ang layo na may tahimik na luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Kinuha ni Dr. De La Cruz ang isang maliit na kampanilya mula sa kanyang mesa. Ito ay isang mahinahon ngunit malinaw na tunog. Kung makakarinig ang bata, magre-react siya. Itinaas niya ang kampanilya at mahinahong pinatunog. Ang tunog ay pumuno sa silid at lumingon si Miguel. Hindi ito isang alanganin o dahan-dahang paggalaw. Ito ay isang kumpleto, definitibong paglingon. Ang kanyang magamata ay naghahanap ng may desperasyon sa pinagmulan, kamangha-manghang tunog na kakapasok lang sa kanyang mundo. Napasigaw si Sofia na pinahalong iyak at tawa. Narinig niya, ang baby ko, narinig niya. Lumuhod si Don Ricardo sa tabi nila. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Siya, na hindi umiyak kahit sa libing ng kanyang ama, ay humihigbi na parang bata habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nadiskubre ang mundo ng gatunog. Miguel, bulong niya. Miguel, naririnig mo ba ako? Lumingon muli ang bata, sa pagkakataong ito ay patungo sa kanyang ama. Lumaki ang kanyang mata na may ekspresyon na pinahalong pagkalito, pagkamangha, at isang bagay na parang pakilala, na parang sa paanong paraan ay palagi niyang alam na mayroong higit pa sa katahimikan. Ang tunog ay lumabas na hilaw, hindi kumpleto, ngunit sapat na upang tuluyang gumuho si Don Ricardo. O anak, humihigbi siya, yakap-yakap ito. Si Papa to. Ako ang papa mo. Ang eksena ay napaka-personal, napakasagrado upang putulin. Si Dr. De La Cruz ay dahan-dahang lumayo, nagbigay nga espasyo sa kanila. Si Esperanza ay umiyak ng tahimik sa tabing ng pinto. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngunit sa gitna ng kaligayahan na iyon, isang madilim na tanong ang nagsisimulang mabuo. Sino ang gumawa nito kay Miguel? Sino ang naglakas loob na parusahan ang isang inosenteng bata sa katahimikan? Si Don Ricardo ang unang bumalik sa katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mukha, at tiningnan ang doktora na may ekspresyon na nagbabanta ng bagyo. Sinabi ninyo na ang gumawa nito ay may kaalaman sa medisina at matagal nang nakakalapit sa aking anak. Tama po. Gaano katagal na ang baradong ito? Sinuring doktora ang mas sample na kanyang kinuha. Batay sa estado nega materialat. Reaksyon nega na kapaligid na tissue. Masasabi kong inilagay ito ng napakaliit pang bata, malamang sa kanyang unang ilang buwan ng buhay. Nga unang buwan ng buhay, naramdaman ni Don Ricardo na may bumubukas na bangin sa kanyang tiyan. Sa maunang buwan na iyon, ilang tao lang ang nakakalapit kay Miguel, at sama iyon ay mayroong isa na may kaalaman sa medisina. Ang yaya, bulong ni Sofia, na nakarating sa parehong konklusyon.
Si Cora ay nos bago siya nagtrabaho sa amin. Tinanggal namin siya noon, naalala ni Don Ricardo. Umalis siya pagkatapos na dumating ang unang diagnosis ng pagkabingi. Convenient, mahinahong sabi ni Esperanza. Umalis siya nang matapos na ang kanyang trabaho. Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang telepono na nanginginig ang magakamay. Tatawagan ko ang pulis. Hahanapin ko siya. At kapag ginawa ninyo iyon, Ginoong Salcedo, pinutol siya ni Dr. De La Cruz. Bago kayo gumawa ng anuman, mayroon pa kayong dapat isaalang-alang. Kung ang taong ito ang gumawa nito, hindi siya kumilos ng mag-isa. Ang pagharang sa pandinig ng isang bata ay nangangailangan ng pagkakataon at oras, ngunit higit sa lahat, nangangailangan ito ng motibo. Anong motibo ang maaaring mayroon ng isang tao upang gawin ito sa isang inosenteng bata? Tanong ni Sofia na umiiyak. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin mabigat na parang isang hatol. At sa sandaling iyon, naalala ni Esperanza ang isang bagay na narinig niya ilang araw na ang nakalipas habang nililinis ang opisina ni Don Ricardo. Isang pag-usap sa telepono na hindi niya dapat narinig, isang pag-usap tungkol sa mga mana, tungkol sa mga testamento, tungkol sa mga probisyon na nagbubukod sa matagapagmana na may kapansanan. Nawala ang kulay sa kanyang mukha habang ang mapiraso ay nagsisimulang makasya sa isang kakilakilabot na puzzle. Ginoong Salcedo, sabi niya na halos hindi makontrol ang kanyang boses. Sino ang magmamana ng inyong kayamanan kung hindi kayang gawin ng inyong anak? Tiningnan siya ni Don Ricardo na naguguluhan. Ano ang kinalaman niyan? Pakiusap, sagutin ninyo ako. Nakatinginan si Don Ricardo at Sofia bago sumagot. Ang kapatid kong si Rodrigo. Kung mamatay ako at hindi makapagmana si Miguel sa anumang dahilan, lahat ay mapupunta sa kanya. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw dahil sa mga mata nga lahat ng naroon ay nagsisimulang mabuo ang parehong hinala. Ang hinala na ang kawe ay hindi isang estranghero, ang kawe ay pamilya. Ang daan pabalik sa mansyon ay ang pinakamahaba na naranasan ni Don Ricardo sa kanyang buhay. Nagmamaneho siya ng tahimik habang si Sofia ay hawak si Miguel sa likod ng upuan. Kinakantahan siya ng mahinahon sa unang pagkakataon. Alam na naririnig na siyang bata at ngumiti ang bata. Hindi ito ang karaniwang ngiti ni Miguel, ang matamis ngunit malayo na ekspresyon na palagi niyang mayroon. Ito ay iba, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bawat nota na binibigkas ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na katawan ay umugoy sa ritmo ng isang melodiya na sa wakas ay naririnig niya. Pinagmamasdan ni Esperanza ang eksena mula sa upuan ng kopilot na may tahimik na luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. May isang bagay sa paraan ng kanyang pagtingin sa bata na higit pa sa kagalakan ng sandaling iyon. May pakilala. May matandang sakit na may halong kasalukuyang ginhawa. Esperanza. Pinutol ngang boses ni Don Ricardo ang katahimikan. Kailangan kong tanungin ka at kailangan mong maging ganap na tapat sa akin. Palagi naman po akong tapat, Gino. Bakit ka napakamapilit? Kakarating mo lang sa bahay ko ilang araw pa lang. Maari mong balewalain ang nakita mo, panatilihin ang iyong trabaho ng walang komplikasyon, ngunit isinugal mo ang lahat para sa isang bata na halos hindi mo kilala. Bakit? Hindi agad sumagot si Esperanza. Ang kanyang tingin ay nawala sa tanawin na mabilis na dumadaan sa bintana na parang nakahanap ngang tamang salita sa kung saan sa abot tanaw dahil alam ko kung ano ang hindi pinapansin, sabi niya sa huli. Alam ko kung ano ang sumigaw ng walang nakikinig. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pahinga ni Esperanza ay bumigat. Mayroon akong anak, Ginoong Salcedo. Ang pangalan niya ay Ligaya, siya ang ilaw ng aking buhay. Ang paggamit ng salitang ay hindi nakaligtaan ng sinuman sa sasakyan. Huminto sa pagkanta si Sofia. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon kay Esperanza. Ipinanganak si Ligaya na perpektong malusok. Patuloy ni Esperanza na may nanginginig ngunit hindi bumibigay na boses. Ngunit nang ilang buwan pa lang siya, nagsimula siyang magkaroon ng problema. Hindi siya tumutugon kapag tinatawag ko. Hindi siya nagre-react sa mga tunog. Ang mga doktor sa pampublikong ospital kung saan ko siya dinala ay nagsabing bingi siya. Sinabi nila sa akin na wala nang magagawa. Naramdaman ni Don Ricardo na nilamigan siya ngang matinding kilabot. Ang kwento ay tila pamilyar na pamilyar. Ako ay bata, mahirap, walang pinag-aralan. Wala akong pera para mahanap ng pangalawang opinyon o para kwestiyonin ang mga doktor. Tinanggap ko ang diagnosis dahil wala akong ibang pagpipilian. Sa loob ng maraming taon, pinalaki ko ang aking anak sa katahimikan.
Tinuruan ko siyang makipag-ugnayan gamit ang masenyas, bumasa ng labi, upang makaligtas sa isang mundo na hindi idinisenyo para sa kanya. Ang maluha ay malayang dumadaloy na ngayon sa mukha ni Esperanza, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses. Nang ilang taon na si Ligaya, nakasakit siya ng malubha. Isang impeksyon na komplikado. Dinala ko siya sa emergency room at ang doktor na nag-asikaso sa kanya, isang matandang lalaki na malapit ng magretiro, ay gumawa ng isang bagay na walang ibang doktor na nagawa noon. Maingat niyang sinuri ang kanyang matainga. Nang may pasensya at may nakita siya. Ano ang nakita niya? Mahinang tanong ni Sofia. Ma-compact na cotton plugs, napakalalim na halos naging bahagi ng kanyang kanal ng pandinig. May naglagay nito doon nung sanggol pa siya. Isang taong nakakalapit sa kanya. Ang katahimikan sa kotse ay ganap, ni hindi man lang naingay si Miguel, na parang nararamdaman niya ang kalubahaan ng sandali. Inalis ng doktor ang maito at narinig ng aking anak sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ilang taon na siya noon. Maari ninyong isipin iyon, nabuhay sa katahimikan nang maririnig niya sa lahat ng panahong iyon. Sino ang gumawa nito? Ang boses ni Don Ricardo ay halos hindi marinig. Ang aking biyanan, ang ina ng aking asawa. Hindi niya ako kailanman tinanggap. Inakala niya na hindi ako sapat para sa kanyang anak, na ang aking pamilya ay napakahirap, napakawalang halaga. Nang ipinanganak si Ligaya, nakita niya ang pagkakataong sirain ako. Inakala niya na kung magiging may kapansanan ang aking anak, iwan ako nga aking asawa. Napakalaking kahihiyan iyon. Monstrous iyan. Yakap-yakap ni Sofia si Miguel nang mas mahigpit. Oh, ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pagtuklas ng katotohanan. Ang pinakamasakit ay ang sumunod. Ipinaramdam ni Esperanza ang kanyang mamata at nang buksan niya ang maito ay mayroong dilim dito na nagpapahiwatig ng masugat na hindi kailanman ganap na gumaling. Ang aking anak ay lumipas ang maraming taon nang hindi nakakarinig sa pinakakritikal na yugto ng kanyang pagunlad. Bagaman nabawi niya ang kanyang pandinig, ang mga kahihinatnan ay permanente, hindi nag-develop ng maayos ang kanyang utak. Nagkaroon siya ng kahirapan sa pag-aral, mga problema sa komunikasyon. Ang pagkakataon para sa normal na pagunlad ay nawala na. At ang iyong asawa? Ano ang ginawa niya nang malaman niya ang katotohanan? Ang tawa na lumabas kay Esperanza ay mapait na parang abdo. Hindi siya naniwala sa akin. Kinumbinsi siyang kanyang ina na inimbento ko ang lahat, na sinaktan ko ang sarili kong anak para lang makakuhang simpatiya. Inakusahan niya akong pagkabalif na pagiging sinungaling. Kinuha niya si Ligaya sa akin. Naglagayng kamay sa kanyang bibig si Sofia, sinakal ang hikbi. Ilang taon akong lumaban sa korte, sinusubukang mabawi ang aking anak, sinusubukang paniwalaan ako ng isang tao, ngunit ako ay isang mahirap na babae laban sa isang pamilya na may pera at koneksyon. Nawala ko ang lahat. Ang aking anak, ang aking kasal, ang aking dignidad. Nasaan na ngayon si Ligaya? Mahinang tanong ni Don Ricardo. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamasakit na posibleng sagot. Namatay. Sa wakas ay sabi ni Esperanza, ilang taon na ang nakalipas. Isang medikal na komplikasyon na sana ay nalunasan kung nakatanggap siya ng sapat na atensyon, ngunit noon, wala nang pakialam ang aking dating asawa sa kanya. Iniwan niya siya sa isang institusyon at kinalimutan ang kanyang pag-iral. Wala akong legal na karapatan na magdesisyon tungkol sa kanyang kalusugan. Niyakap ko lang ang kanyang kamay habang siya ay umalis. Huminto ang sasakyan. Nakarating na sila sa mansyon, ngunit walang gumalaw. Lahat ay nanatiling hindi gumagalaw. Sinisipsip ang bigat ng kanilang narinig. Kaya ako mapilit kay Miguel. Patuloy ni Esperanza. Direktang tinitignan si Don Ricardo sa rearview mirror. Dahil nang makita ko siya, nang mapansin ko ang maliliit na reaksyon na walang ibang nakakita, naramdaman ko na binibigyan akong Diyos ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko nailigtas ang aking anak sa tamang oras, ngunit maari kong subukang iligtas ang inyong anak. Umikot si Don Ricardo sa kanyang upuan upang harapin si Esperanza. Ang kanyang mata, na karaniwang malamig at kalkulante, ay punong luha. Esperanza, ako, itinrato kita ng napakamasama. Hinamak kita, pinagbantaan na tatanggalin kita. Kinuwestiyon ang bawat salita na sinabi mo at sinisikap mo lang tulungan ang aking anak. Hindi ko kailangan ng paumanhin, Gino. Kailangan ko lang na pakinggan ninyo ako, at sa wakas ay ginawa ninyo. Hindi, umiling si Don Ricardo. Ang paumanhin ay kailangan dahil tama ka sa lahat. Tungkol kay Miguel, tungkol sa mga doktor,
tungkol sa pagtingin lampasam nga diagnosis, nakita mo ang hindi nakita ngang sinuman dahil alam mo ang sakit ng hindi nakikita. Bumaba si Sofia sa kotse na karga, si Miguel at lumapit kay Esperanza na bumaba din. Salamat, sabi niya ng simple. Niyakap siya gamit ang isang braso na libre. Salamat sa hindi pagsuko. Salamat sa pagbibigay sa aking anak ang regalong ng pandinig. Ginamit ni Esperanza ang yakap at sa sandaling iyon. Dalawang babae mula sa makaibang mundo ang nakonekta sa pamamagitan ng universal na wika ng pinagsamang sakit at pag-asa. Ngunit ang kapayapaan ng sandaling iyon ay panandalian. Nagsimulang tumuno ng paulit-ulit ang telepono ni Don Ricardo. Ito ay isang numero na kilala niya ng husto ng napakahusay. Rodrigo, bulong niya bago sumagot. Ang boses sa kabilang linya ay masaya. Walang bahala, ganap na walang kamalay-malay sa paparating na bagyo. Kapatid, kakarating ko lang ng balita. Totoo ba na nakakarinig na si Miguel? Ang galing. Kailangan nating ipakdiwang. Kumusta kung pupunta ako sa bahay ngayong gabi? Hinawakan ni Don Ricardo ang telepono ng napakahigpit na inakala niyang masisira ito sa kanyang kamay. Bawat salita ng kanyang kapatid ay tila iba na ngayon. Bawat magili na tono ay tila nagtatago ng isang bagay na masama. Paano mo nalaman? Tanong niya na may kontroladong boses. Mabilis kumalat ang balita, kapatid. Alam mo naman ang social circle na ito. May nakakita sa kotse mo sa klinikang iyon sa labas at nagsimula na ang magatsismis. Kaya, pwede akong dumaan. Tiningnan ni Don Ricardo si Sofia na nakarinig ng pag-usap. Ang kanyang nga mata ay nakpakita ng parehong salungatan na nararamdaman niya. Wala silang konkretong ebidensya laban kay Rodrigo, tanging mga hinalabatay sa isang probisyon sa testamento at isang kakilakilabot na pagkakataon. Naman. Sagot niya sa huli, pumunta ka ngayong gabi, marami tayong pag-usapan. Nang binaba niya ang telepono, lumapit si Sofia na nag-aalala. Sigurado ka ba dito? Kung siya ang kasali. Kaya kailangan kong dumating siya, putol ni Don Ricardo. Kailangan kong tingnan siya sa mata. Kailangan kong malaman kung ang sarili kong kapatid ay kayang gawin ito sa anak ko. Ang sumunod na oras ay isang kakaibang halong kagalakan at tensyon. Sa isang banda, napuno ang bahay ng mga bagong tunoh na nadiskubre ni Miguel. Naglakad ang bata sa mga silid, hinahawakan ang mga bagay, nakikinig sa tunog na nililiha nga ito, tumatawa sa bawat bagong diskubre. Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa fountain sa hardin ay nagpatigil sa kanya ng ilang minuto. Humanga siya, ang huninga ibon sa puno sa tabing kanyang bintana ay nagpalakpak sa kanya sa tuwa. At nang ipatuktok ni Sofia ang musika sa unang pagkakataon, nagsimulang gumalaw si Miguel sa paraan na marilang ilarawan bilang sayaw. Pinagmamasdan ni Esperanza ang lahat ng may matamis mapait na ngiti. Napakaganda na makita ang batang ito na nadiskubre ang mundo ng mga tunog, ngunit isa rin itong paalala sa nawala ng tuluyan sa kanyang sariling anak. Nang dumating ang gabi, nakulong si Don Ricardo sa kanyang opisina. Kailangan niyang mag-isip, maghanda para sa pagharap sa kanyang kapatid. Ngunit kailangan din niyang mag-imbestiga. Sinimulan niyang suriin ang lumang dokumento, ma-record ng pleyado, anumang bagay na makapagugnay kay Rodrigo. Pagkatapos ngang ilang oras na paghahanap, may nakita siyang nagpalagay sa kanyang dugo, isang resibo ngang bank transfer, isang malaking halaga ngang pera na inilipat mula sa isang account, na kinikilala niyang pagari ng isa sa manegosyo ni Rodrigo, patungo sa isang account sa pangalan ni Chora Santos. Ano ang nakita mo? Nagulat si Don Ricardo, hindi niya narinig ang pagpasok ni Esperanza. Mga ebidensya, sagot niya na may malalim na boses. Binayaran ng kapatid ko si Korang malaking halaga ng pera pagkatapos na ma-diagnose na bingi ang anak ko. Lumapit si Esperanza sa mesa at tiningnan ang dokumento. Hindi ito nagpapatunay na siya ang nagutos ng ginawa kay Miguel. Maaari niyang sabihin na ito ay bayad para sa ibang serbisyo. Alam ko, ngunit ito ay isang simula at mayroon pa. Nagbukas si Don Ricardo ng isa pang folder. Sa pagkakataong ito sa kanyang computer. Ito ang testamento ng kanyang ama, ang tagapagtatak ng Salcedo Empire na namatay ilang taon na ang nakalipas. Ang aking ama ay isang tradisyonal na tao. Naniniwala siya na ang manegosyo ay dapat mapunta sa panganay na anak ko kung wala sa pinakamakapangyarihang tagapagmana. Ngunit mayroon din siyang mga makalumang ideya tungkol sa ilang bagay. Itinuro niya ang isang partikular na probisyon sa dokumento,
Nakasulat dito na kung ang pangunahing tagapagmana ay may anumang kondisyon na humahadlang sa kanya, na pamahalaan ng mahusay ang negosyo, kasama ang makabuluhang kapansanan sa pisikal o mental, ang mana ay automatikong mapupunta sa susunod na tagapagmana. At ang susunod na iyon ay ikaw, lohikal na sinabi ni Esperanza. Ako nga, ngunit namatay ang aking ama bago ipinanganak si Miguel. Sa kanyang orihinara na testamento, kung mamatay ako ng walang kakayahang tagapagmana, lahat ay mapupunta kay Rodrigo. Kaya, kung idineklara na may kapansanan si Miguel dahil sa kanyang pagkabingi, si Rodrigo ay nasa posisyon na magmana ng lahat kung may mangyari sa akin. Bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Si Rodrigo Salcedo ay nakatayo sa pasilyo na may ngiti na ngayon ay tila maskarang ang isang predator. Uy, sabi niya, pumasok ng hindi inimbitahan. Mukhang inistorbo ko ang isang napaka-interesanteng pag-usap tungkol sa testamento at mana. Anong coincidence? Dahil iyon din ang gusto kong pag-usapan. Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo. Inilagay ang sarili sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Esperanza. Ano ang ginagawa mo dito? Sabi mo ay mamaya ka pa pupunta. Nagbago ang isip ko. Alam mo naman ako, palaging hindi mahulaan. Ang kanyang mata ay nanatili kay Esperanza ng may nakakagambalang intensity. Nakikita ko na nandito pa rin ang star na kasambahay, ang babae na gumawa ng milagro na ibinalik ang pandinig ng pamangkin ko. Napaka-convenient. Ano ang ibig mong sabihin sa convenient? Lumapit si Don Ricardo sa kanyang kapatid, sadyang nakatuwa. Hindi ba? Isang estranghero ang biglang dumating. Nakadiskubre ng isang bagay na hindi nakita ang 10 espesyalista at biglang siya na ang bayani ng pamilya. Halos mukhang plinano. Inaakusahan mo ba si Esperanza ng kung ano? Itinaas ni Rodrigo ang kanyang kamay bilang senyas ng maling inosensya. Hindi ako umaakusa ng sinuman, nakmamasit lang ako. Ngunit dahil nag-usap tayo tungkol sa mga akusasyon, nakarinig ako ng mga napaka-interesanteng sismis. Mga sismis na may nanakit ng sadya kay Miguel at iniimbestigahan ng pulisya. Naramdaman ni Don Ricardo na kumukulo ang kanyang dugo. Paano mo nalaman iyan? Sabi ni Dr. De La Cruz ay pananatilihin niyang confidential ang investigasyon hanggang sa magkaroon ng higit pang impormasyon. Sa unang pagkakataon, naalinlangan ang ngiti ni Rodrigo. Nakamali siya at alam nilang dalawa iyon. Maliit lang ang bayan na ito, kapatid. Mabilis kumalat ang balita, hindi ganun kabilis. Hindi maliban kung may isang taong may dahilan para magbigay ng maraming atensyon. Nakatinginan ang makapatid at sa tahimik na pagpapalitan ng tingin na iyon ay may mga dekada ng tunggalian. Sama ng loob at isang bagay na ngayon ay nagsisimulang magmukhang mapanganib na galit. Mag-ingat ka sa mga akusasyon na ginagawa mo, Ricardo. Nawala ang lahat ng bakas ng pagkamagiliw sa boses ni Rodrigo. Maari silang bumalik sa iyo sa mga paraan na hindi mo naisip. Banta ba iyan? Ito ay payong kapatid sa kapatid. Tangkilikin mo ang sandalingang kagalakan mo sa iyong anak na milagrosong gumaling. Ngunit tandaan na kung minsan ang milagro ay may hindi inaasahang kahihinatnan. Nang walang karagdagang salita, umikot si Rodrigo at lumabas sa opisina. Ilang segundo pagkatapos, narinig ang malakas na pagsarangang pangunahing pinto. Bumagsak si Esperanza sa isang upuan na nanginginig. Alam ng taong iyan ang isang bagay. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Alam ko, kumuyom ang kamao ni Don Ricardo. Ngunit hindi ko hahayaan na saktan niya muli ang aking pamilya. Bukas ng umaga, tatawagan ko ang isang pribadong investigador. Hahanapin ko si Cora at kapag nagawa ko iyon, malalaman ko kung ano mismo ang papel na ginampanan ng aking kapatid sa lahat ng ito. Ang hindi alam ni Don Ricardo ay hindi ganun kalayo si Cora gaya ng iniisip niya. Sa katunayan, sa mismong sandaling iyon, isang babae ang nagmamasid sa Salcedo Mansion mula sa isang kotse na nakaparada sa dilim. Mayroon siyang telepono sa kanyang kamay at kakarchive lang niya ngang mensahe mula kay Rodrigo na may 3 salita na nagpapabago sa lahat. Alam na nila. Bumalot ang gabi sa Salcedo Mansion na parang kumot ng kawalan ng pagtulog. Hindi nakatulog si Don Ricardo. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mata, nakikita niya ang mukhang ang kanyang kapatid. Ang ngiti na ngayon ay tila ang perpektong maskarang ang isang taksil. Mahimbing na natutulog si Sofia sa tabi niya, bumubulong sa kanyang mapanaginip, marahil ay nahuli sa mga bangungot tungkol sa lahat ng kanilang natuklasan. Si Miguel lang ang payapang natutulog, walang kamalay-malay sa bagyo na paparating sa kanyang pamilya.
nananaginip marahil ngang lahat ng gabagong tuno na kanyang nadiskubre ng araw na iyon. Nang ang unang sina ng bukang liwewe ay nagsimulang sumilip sa mga kurtina, nakabihis na si Don Ricardo at handa na. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial, ang isang numero na kanyang iningatan para sa emergency. Investigasyon, Ramirez. Paano ko kayo matutulungan? Kailangan kong makipag-usap kay Attorney Ramirez. Sabihin ninyo na si Don Ricardo Salcedo ito. Kailangan na kailangan. Makalipas ang ilang minuto, nakikipag-usap na siya sa isa sa mga pinakarespetadong pribadong investigador sa bansa. Ipinliwanag niya ang lahat. Ang barasam nga tainga ng kanyang anak, ang gahinala kay Chora, ang bank transfer mula sa account ni Rodrigo. Naintindihan ko ang sitwasyon. Ginong Salcedo. Sagot NG investigador na may profesional na boses. Makakakuha ako nga impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Cora Santos sa loob ng ilang oras, ngunit kailangan ninyong maunawaan ang isang bagay. Kung kasama ang inyong kapatid, sisirain nito ang inyong pamilya. Sirang-sira na ang pamilya ko, sagot ni Don Ricardo na may kapaitan. Gusto ko lang ang katotohanan. Habang naghihintay no balita mula sa investigador, bumaba si Don Ricardo sa kusina. Nandiyan na si Esperanza, nakahanda ng almusal na parang isang normal na araw, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang makamay habang nahihiwa ng prutas. Hindi ka rin nakatulog? Tanong ni Don Ricardo, umupo sa parehong silya na inokupa niya noong nakaraang araw. Ang mamulto na nakaraan ay hindi nagpapahintulot na makatulog, Gino, at kagabi ay marami tayong ipinatawag. Pinagmamasdan siya ni Don Ricardo ng tahimik sandali. Ang babaeng ito ay nawalan ng lahat, ang kanyang anak, ang kanyang kasal, ang kanyang dignidad, ngunit patuloy pa rin siyang tumutulong sa iba, patuloy pa rin siyang naniniwala na ang mundo ay maaring maging mas mabuti. Esperanza, kapag natapos na ang lahat na ito, gusto kong malaman mo na mayroon kang permanenteng lugar sa bahay na ito, hindi bilang kasambahay, kundi bilang pamilya. Uminto si Esperanza sa paghihiwa at tiningnan siya na may basa na magamata. Gino, seryoso ako. Ibinigay mo sa akin ang pandinig ng aking anak. Binuksan mo ang aming mata sa isang katotohanan na walang ibang gustong makita. Walang presyo iyon bago pa makasagot si Esperanza. Ang tunog ng isang sasakyan na papalapit ay pumutol sa sandali. Agad na tumigas si Don Ricardo. Nakahanda para sa isa pang pagbisita mula kay Rodrigo, ngunit nang tumingin siya sa bintana, hindi niya nakilala ang sasakyan. Ito ay isang katamtamang kotse, medyo luma, na huminto sa harap ng pangunahing pasukan. Mula rito ay bumaba ang isang babae na hindi agad nakilala ni Don Ricardo, ngunit nang sumilip si Esperanza sa bintana, namutla ang kanyang mukha. Siya iyon, bulong niya. Si Cora iyon, hindi nag-isip ng dalawang beses si Don Ricardo. Lumabas siya ng bahay ng malalaking hakbang na may pusong kumakabok ng galit. Nakita siya ni Chora at itinaas ang kanyang makamay bilang senyas ng pagsuko. Ginong Salcedo, hintay, mapayapa akong dumarating. Kailangan ko kayong kausapin. Kausapin? Huminto si Don Ricardo ilang metro mula sa kanya. Nilalabanan ang pagtula na direktang harapin siya pagkatapos ang ginawa niya sa anak niya. Kaya ako nandito para sabihin sa inyo ang lahat. Ngunit kailangan ninyong mangako sa akin muna nga isang bagay. Wala kang karapatan na humingi nga anuman. Tama kayo. Dahan-dahang ibinaba ni Cora ang kanyang makamay. Wala akong karapatan. Ngunit ang sasabihin ko ay magpapabago sa lahat. At kapag narinig ninyo iyon, kakailanganin ninyo ng higit pa sa galit para harapin ang darating. Mayroon sa kanyang tono na nagpatihil kay Don Ricardo. Hindi ito ang salobin ng isang kriminal na sinusubukang tumakas. Ito ang salobin ng isang taong gumawang isang hindi na mababawing desisyon. Magsalita, utos niya sa huli, ngunit dito, kung saan kita makikita, tumango si Cora, ako ang naglagay ng mabaradong iyon sa matainga ng inyong anak. Ako iyon, ang kumpirmasyon, bagaman inaasahan, ay tumama kay Don Ricardo na parang suntok sa tiyan. Ngunit hindi ko ito ginawa para sa pera, mabilis na patuloy ni Chora. Hindi lang dahil doon, kung gayon, bakit mo gagawin iyan sa isang inosenteng bata? Ipinaramdam ni Chora ang kanyang mata sandali, na parang nagtitipon ng lakas para sa kanyang sasabihin. Dahil pinilit ako ngang kapatid ninyo. Pinilit ka? Paano? Mayroon siyang hawak sa akin, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Hawak niya ang anak ko. Ang mundo ay tila huminto. Nakikinig si Don Ricardo.
ngunit nahihirapan ang kanyang isip na iproseso ang masalita. Ang anak kong si Nico ay may malubhang sakit, patuloy ni Cora, nanginginig ang boses. Kailangan niya ng mamahaling paggamot, magagamot na hindi ko kayang bayaran. Nang magsimula akong magtrabaho para sa inyo, nakita ako ni Rodrigo. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang sitwasyon ko, ngunit alam niya ang lahat. Inalok niya ako ang kasunduan. Kung gagawin ko ang kanyang pinapagawa, babayaran niya ang lahat ng paggamot ni Nico. Kung tatanggi ako, hindi niya kailangang tapusin ang pangungusap. Lubos na naintindihan ni Don Ricardo kung paano gumagana ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa akin ng eksakto kung ano ang gagawin. Humihigbi na ngayon si Cora ng bukas. Ibinigay niya sa akin ang material. Ipinaliwanag niya kung paano ilagay ito upang hindi ito matukoy sa mababaw na pagsusuri. Ipinangako niya sa akin na hindi niya permanenteng sasaktan ang bata, na ito ay para lamang tiyakin ang isang bagay na may kinalaman sa negosyong pamilya. Ang mana bulong ni Don Ricardo, hindi ko lubos na naintindihan hanggang matapos. Nang makita ko kung paano nagdurusa kayo at ang inyong asawa. Nang makita ko ang inosenteng bata na nabubuhay sa katahimikan. Gusto kong umamin ng napakaraming beses, ngunit pinakpantaan ako ni Rodrigo. Sabi niya na kung magsasalita ako, hahayaan niyang mamatay ang anak ko at ako. Ako ay mahina. Pinili ko ang aking anak kaysa sa inyo. Lumabas si Esperanza ng bahay at nakikinig sa lahat mula sa branda. Nakatinginan sila ni Cora at sa tingin na iyon ay mayroong hindi inaasahang bagay. Pag-unawa, bakit ka dumating ngayon? Tanong ni Don Ricardo. Bakit mo sasabihin ang lahat ng ito? Kinuha ni Cora ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya. Kagabi, natanggap ko ang mensaheng ito mula kay Rodrigo. Binasa ni Don Ricardo ang masalita sa screen. Alam na nila, mahanda ka na para maglaho. Kukontakin kita para sa mga instruksyon. Nang mabasa ko iyon, naintindihan ko na hinding-hindi ito matatapos, paliwanag ni Cora. Palagi siyang may kapangyarihan sa akin. Palagi niya akong gagamitin. At ang anak ko ay hinding-hindi magiging tunay na ligtas habang kayang manipulahin ako ni Rodrigo. Kaya nagpasya kang umamin? Nagpasya akong maging malaya, kahit na ang kalayaan na iyon ay magdulot ng lahat sa akin. Tinitigan siya ni Don Ricardo ng matagal. Naramdaman niya ang galit. Isang mainit na galit na nagbabanta na ubusin siya, ngunit naramdaman din niya ang iba pa. Nakikita niya sa kanyang harapan ang isang desperadong ina na gumawa ng isang imposibleng desisyon upang iligtas ang kanyang anak. Hindi ba niya gagawin ang parehong bagay? Mayroon ka bang nga ebidensya? Tanong niya sa huli. Isang bagay na direktang magwugnay kay Rodrigo dito. Tumango si Cora at kinuha mula sa kanyang bag ang isang maliit na storage device. Mga recording, mensahe, transfer. Lahat ngang kailangan ninyo para patunayan na siya ang utak sa likod nito. Iningatan ko iyon bilang insurance kung sakaling magpasya siyang paalisin ako. Kinuha ni Don Ricardo ang device na parang isang sagradong relikya. Sa kanyang makamay ay hawak niya ang pakasira ng kanyang sariling kapatid. Kailangan kong tawagan ang pulis. Sabi niya, kailangan mong magbigay ng pahayag. Harapin ang magakaso. Alam ko, anda ako. Nugunit kakausapin ko ang aking memaga abogado. Ang ginawa mo ay kakilakilabot, ngunit pinilit ka. Kailangan ay may halaga iyon. Tiningnan siya ni Cora na may pagkamangha, na parang hindi niya inaasahan ang anumang uri ng awa. Bakit ninyo gagawin iyon para sa akin? Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko ito dahil naintindihan ko kung ano ang gagawin, ang lahat para sa isang anak. Bumukas ang pangunahing pinto ng mansyon at lumitaw. Si Sofia na karga si Miguel, ang bata. Nang makita ang napakaraming tao na nagtitipon, ay nagsimulang magturo at gumawa ng gatunok. Nag-e-eksperimento sa kanyang bagong diskubreng boses. Tiningnan siya ni Cora na may mata na punong luha. Patawat, bulong niya. Patawat ng lubos. Hindi sumagot si Sofia. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng makasalungat na emosyon. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan ni Don Ricardo. Tutulungan mo kaming ikulong si Rodrigo. Iyon ang magiging paraan mo para bumawi sa ginawa mo. Tumango ng paulit-ulit si Cora. Gagawin ko ang anuman. Ang sumunod na oras ay isang pagkagulo ng aktibidad. Dumating ang pulis. Kinuha ang pahaya ni Cora. Sinuri ang maebidensya sa device. Ang pribadong investigador na kinonta ni Don Ricardo ay dumating pagkatapos. Kinumpirma na sinubaybayan niya ang makahina-hinalang galaw sa account ni Rodrigo sa mga nakaraang taon.
Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay dumating nang ipakita ni Attorney Ramirez ang isang karagdagang diskubre. Ginoong Salcedo, sa aking investigasyon ay may nakita akong kailangan ninyong makita. Ibinigay niya ang isang makapal na folder na puno ng dokumento. Ang inyong kapatid ay matagal nang manipulahin ang mga pinansyal ng Salcedo Corporate Group, naglilihis ng pondo, gumagawa ng mga shell company, inihahanda ang lupa para sa isang posibleng pagkuha ng kontrol. Ang nangyari sa inyong anak ay hindi lang para sa manaang pamilya, ito ay para sa buong imperyo. Binuksan ni Don Ricardo ang madokumento na nanginginig ang makamay, nandun ang lahat. Ang laki ng pagtataksil ng kanyang kapatid ay mas malaki kaysa sa kanyang naisip. Hindi lang gusto ni Rodrigo ang gimana, patuloy ang investigador. Gusto kaniyang sirain ng ganap. Kung idineklara na may kapansanan si Miguel at may mangyari sa iyo, hindi lang siya magmamana, kundi kukuha siya na ganap na kontrol sa lahat na negosyo. At ayon sa mga dokumentong ito, may pinaplano siya upang matiyak na mangyari iyon. Ano ang ibig mong sabihin sa may pinaplano? Nakalinlangan ang investigador bago sumagot. May mga email kung saan pinag-usapan niya sa isang ikatlong partido ang mga paraan upang lumikha ngang aksidente na mukhang natural. Nawalan ngang hininga si Don Ricardo. Ang sarili niyang kapatid ay nagpaplano, ne higit pa sa pagsira sa kanyang anak. Nagpaplano siyang alisin siya. Nasaan na ngayon si Rodrigo? Tanong niya na halos hindi makilala ang kanyang boses. Iyon ang isa pang balita. Sagot ng investigador. Nawala siya kaninang umaga. Walang tao sa kanyang apartment. Ang kanyang napangunahing account ay nilimas kagabi. Mukhang nalaman niya na aamin si Chora. Paano niya nalaman? Dahil sinusubaybayan niya ito. May sumingit na bagong boses. Nakatinginan silang lahat. Sa pintongang opisina ay si Dr. Regina de la Cruz kasama ang dalawang pulis. Dr. de la Cruz, anong ginagawa ninyo dito? Lumapit si Don Ricardo. Dumating ako dahil may nakita pa akong iba sa aking pagsusuri ng material na kinuha ko mula sa mga tainga ng inyong anak. Isang bagay na hindi ko binanggit noon dahil kailangan kong kumpirmahin. Kinuha niya ang isang ulat ng laboratorio mula sa kanyang maleta. Ang material na ginamit upang harangan ang pandinig ni Miguel ay isang espesyal na substance. Hindi ito isang bagay na makukuha sa anumang botika. Ito ay isang medical na compound na ginagawa lamang sa 3 laboratorio sa bansa at isa sa mga laboratorio na iyon ay pag-ari ng isang subsidiary company ng Salcedo Corporate Group. Naramdaman ni Don Ricardo na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang ngapa. Isang kumpanya natin. Isang kumpanya na, ayon sa mga rekord, ay nasa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Rodrigo Salcedo. Lahat ay nakakasya. Ang lahat ng kakilakilabot na puzzle ay sa wakas ay nakaroon ng saysay. Hindi lang pinlano ni Rodrigo ito. Pinlano niya ito gamit ang sariling resources ng negosyo ng pamilya. Ginamit niya ang imperyo na binuong kanilang ama upang sirain ang kanyang pamangkin at kalaunan ay ang kanyang kapatid. Mayroon na tayong sapat para sa isang international arrest warrant, sabi ng isa sa mga opisyal. Ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis bago siya makatawid ng anumang hangganan. Tumango si Don Ricardo ng mekanikal. Ang kanyang isip ay pinoproseso pa rin ang laki ng pagtataksil. Si Esperanza ang naglabas sa kanyang pagkagulat. Lumapit sa kanya na may isang tasa ang kape na hindi niya hiningi. Ginoong Salcedo, sabi niya ng mahinahon. Alam kong nakakawasak ito. Ang pagtuklas na ang sarili mong kadugo ay kayang gumawa ng ganyan ay isang sakit na walang pangalan. Paano ito malalampasan? Tanong ni Don Ricardo para sa sarili niya kaysa sa kanya. Hindi ito nalalampasan, ito ay nagbabago. Ginagamit mo ang sakit na iyon upang bumuong ang isang mas mahusay na bagay. Upang protektahan ang mamahal mo, upang tiyakin na walang sinumang magdurusa sa naranasan ng inyong pamilya. Tiningnan siya ni Don Ricardo. Nakikita hindi ang isang kasambahay, kundi isang survivor. Isang babae na naharap sa mas masahol, na pagtataksil at nakahanap ng paraan upang magpatuloy. Sa sandaling iyon, tumakbo si Miguel papasok sa opisina, nakatakas mula sa mga bisik ni Sofia. Huminto siya sa harap ng kanyang ama at itinaas ang kanyang braso. Humihingi ng yakap, binuhat siya ni Don Ricardo. Yakap-yakap siya ng mahigpit. Hinawakan ng bata ang kanyang mukha gamit ang kanyang maliliit na kamay na kuryoso. Nararamdaman ang maluha na hindi alam ni Don Ricardo na kanyang ibinubuhos. Papa, sabi ni Miguel gamit ang bagong boses na natutunan pa lang niyang gamitin Papa. At sa sandaling iyon, gumawa si Don Ricardo ng desisyon.
Hahanapin namin ang kapatid ko, sabi niya na may panibagong boses. Hahayaan naming pagbayaran niya ang kanyang ginawa, ngunit hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan, upang ang anak ko ay lumaki sa isang mundo kung saan hindi nananalo ang mahalimaw. Ang hindi niya alam ay hindi ganun kalayo nakatakas si Rodrigo gaya ng iniisip nila. Sa katunayan, mas malapit siya kaysa sa inaakala sinuman at mayroon siyang huling galaw na pinlano na maglalagay sa panganib sa lahat ng mahal ni Don Ricardo. Ang Salcedo Mansion ay Naging Sentro NG Operasyon. Naglalabas pasok ang mga pulis. Sinusuri nga investigador ang mga dokumento at ang telepono ni Don Ricardo ay patuloy na tumutuno sa mga tawag mula sa mga abogado, kasosyo sa negosyo, at mga mamamahayag na sa paanong paraan ay nalaman na may malaking nangyayari, ngunit binabalewala ni Don Ricardo ang lahat. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa isang bagay, ang paghahanap sa kanyang kapatid, Ginong Salcedo. Lumapit ang opisyal na namamahala sa investigasyon na may seryosong ekspresyon, may problema tayo. Anong uri ng problema? Si Rodrigo Salcedo ay may pasaporte mula sa 3 makakaibang bansa. Ayon sa mga rekord ng imigrasyon, wala sama ito ang ginamit sa huling 24 oras. Ibig sabihin, nasa bansa pa rin siya. Bakit iyon problema? Dapat mas madali siyang hanapin. Ang problema ay kung hindi siya tumakas, ibig sabihin ay may pinaplano pa rin siya, hindi nananatili ang mga kriminal kapag kaya nilang tumakas. Maliban kung mayroon silang hindi pa natatapos na gawain. Ang magasalitan opisyal ay umalingaw-ngaw sa isip ni Don Ricardo na parang babala, mga hindi pa natatapos na gawain. Ano ang maaring napakahalaga upang isugal ni Rodrigo ang kanyang kalayaan? Si Esperanza, na nakikinig mula sa pasilyo, ay lumapit ng maingat. Gino, mayroong isang bagay na hindi natin naisip. Binanggit ni Chora na sinusubaybayan siya ni Rodrigo. Paano niya nalaman na amin siya? Kumunot ang no ni Don Ricardo. Akala ko ay mayroon siyang uri ng tracker sa kanyang telepono o kung ano paman, ngunit sinabi ni Cora na natanggap niya ang mensahe mula kay Rodrigo kagabi bago siya magdesisyon na pumunta dito. Paano niya nalaman kung ano ang gagawin niya bago pa man niya mismo malaman? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tiningnan ni Don Ricardo si Esperanza ng may bagong pagpapahalaga. Ang babaeng ito ay may matalim na isip na nakakakita ng mga detalye na hindi napapansin ng iba. Maliban kung nagsimulang magkonekta ang mapiraso ni Don Ricardo, maliban kung may iba pa ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon, isang tao sa loob ng bahay na ito. Ang katahimikan na sumunod ay pinutol ng tunong ng isang bagay na nahuhulog sa itaas. Lahat sila ay tumingin sa kisame. Sino ang nasa itaas? Tanong ng opisyal. Ang aking asawa at anak. Sagot ni Don Ricardo na kumikilos na patungo sa hagdanan. Umakyat siya sa hagdanan ng 2 baitang na may pusong kumakabo ng mabilis. Nang makarating siya sa pangunahing pasilyo, nakita niya si Sofia na nakatayo sa harap ng pinto ng silid ni Miguel na may ekspresyon ng lubos na takot. Sofia, ano ang nangyari? Si Inday iyon, bulong niya na nanginginig ang boses. Nakita ko siya sa silid ni Miguel. May hinihipo siya sa kanyang tainga at nang tanungin ko siya kung ano ang ginagawa niya, tumakbo siya palabas. Naramdaman ni Don Ricardo na nanlamig ang kanyang dugo. Nasaan si Miguel? Dito sa akin. Maayos siya, sa tingin ko. Ngunit Ricardo, ang kanyang ekspresyon ay parang alam niya ng eksakto kung ano ang ginagawa niya. Si Inday Sanchez ay nagtrabaho para sa mga Salcedo sa halos 3 taon. Siya ay tahimik, mahusay, halos hindi nakikita. Ang uri ng tao na hindi napapansin dahil ginagawa niya ang kanyang trabaho nang hindi nakakakuha ng atensyon. Ang uri ng tao na perpekto para maging isang espiya. Isara ninyo ang lahat ng labasan. Sigaw ni Don Ricardo sa mga opisyal na umaakyat sa hagdan. Walang sinumang lalabas sa bahay na ito hanggang sa makita natin si Inday. Ang paghahanap ay tumagal ng ilang minuto. Nakita nila si Inday na sinusubukang tumakas sa pinto ng serbisyo na may maliit na bag na nakayakap sa kanyang dibdib. Nang dalhin siya sa pangunahing sala, ang kanyang masunurin na salobin ay ganap na nawala. Sa halip ay may ekspresyon ng paglaban na hindi pa nakita ni Don Ricardo sa kanya. Ano ang nasa bag na iyan? Hiningi niya. Hindi sumagot si Inday. Kinuha ngang isa sa opisyal ang bag at binuksan. Sa loob ay may ilang bagay. Isang cellphone na hindi niya karaniwang ginagamit, ilang sobre na may pera, at isang maliit na bote na may substance na agad na kinilala ni Don Ricardo.
Ito ang parehong material na kinuha ni Dr. De La Cruz mula sa mga tainga ni Miguel. Gagawin mo ulit? Naramdaman ni Don Ricardo na lumalaki ang galit sa loob niya na parang isang bulkan na malapit ng sumabo. Kakarinig pa lang anak ko at ikaw ay kukunin mo na naman sa kanya. Mga utos iyon, sa wakas ay nagsalita si Inday. Sinabi ni Ginoong Rodrigo na kung makakarinig ang bata, masisira ang buong plano. Kailangan kong tiyakin na babalik ito sa dati. Makano ang binayaran niya sa iyo? Sapat para sa isang bagong buhay na malayo dito. Lumapit si Sofia na bumaba kasama si Miguel sa kanyang mabisik. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin na hindi pa nakita ni Don Ricardo. Isang galit ng ina na kayang maglipat ng mabundok. 3 taon, sabi niya na may boses na humihiwa na parang salamin. 3 taon kang nanirahan sa ilalim ng aming bubong, kumain sa aming mesa. Nakita mong lumaki ang anak ko at sa lahat ng panahong iyon ay nagtatrabaho ka para sirain siya. Nakaroon si Inday ng dignidad na ibaba ang kanyang tingin. Ngunit walang tunay na pagsisisi sa kanyang kilos. Tanging ang pagkadismaya na nahuli siya. Dalhin ninyo siya, utos ngang opisyal. Makaso ngang pagtatangkang manakit sa menor de edad, pagsasabuatan, at lahat ngang iba pa na makikita namin. Habang dinadala ng mga opisyal si Inday, kinuha ni Esperanza ang telepono na nakumpiska mula sa bag. Ginong Salcedo, may mga mensahe sa teleponong ito. Makailang mensahe. Kinuha ni Don Ricardo ang device at nagsimulang bumasa. Ang nakita niya ay nagpagulo sa kanyang tiyan. Mayroong kumpletong pag-usap sa pagitan ni Inday at Rodrigo, ngunit ang pinakanakakagulo ay ang huling mensahe na ipinadala 1 oras pa lang ang nakalipas. Abalahin mo sila sa kasambahay. Habang hinahanap nila siya, ako ang bahala sa mahalaga. Ang bata ay pangalawa lamang. Ang tunay na layunin ay palaging iba. Binasa ni Don Ricardo ang mensahe ng 3 beses sinusubukang intindihin ang kahulugan nito. Ang tunay na layunin ay palaging iba, bulong niya. Kung hindi si Miguel, kung gayon, at pagkatapos ay naintindihan niya. Hindi ang pangunahing plano si Inday, kundi isang distraction. Habang abala, ang lahat, sa paghahanap, sa kanya at pagpoproseso, ne kanyang pagdakip, malaya si Rodrigo na isakatuparan ang kanyang tunay na plano. Nasaan si Chora? Tanong niya ng biglaan. Nakatinginan silang lahat. Ang huling pagkakataon na nakita, siyang sinuman ay nasa likod ng hardin, naghihintay na matapos ang kanilang pagkuhang pahayag. Tumakbo si Don Ricardo patungo sa hardin na may pag-asa na nasa kanyang likuran. Ang nakita nila ay nakumpirma ng kanyang pinakamasamang takot. Walang tao sa hardin, ngunit sa lupa ay may isang sirang cellphone at mga marka sa damuhan na nagpapahiwatig na mayroong pinilit na kinalatkat. Kinuha niya siya, bulong ni Esperanza. Kinuha ni Rodrigo si Chora. Bakit umamin na siya sa lahat? Hindi na siya banta sa kanya. Ngunit marami pa siyang alam. Mabilis na lohika ni Esperanza. Si Cora ay matagal nang nagtrabaho para sa kanya. Malamang ay alam niya ang mabagay na hindi man lang niya napapansin na mahalaga. Mga bagay na maaring tuluyang magpabagsak sa kanya. Tumunog ang telepono ni Don Ricardo. Hindi kilalang numero, nang may pusong kumakabog, sinagot niya. Hello, kapatid. Ang boses ni Rodrigo ay tila malayo, ngunit malinaw. Walang kaba sa kanyang tono. Tanging ang kalmadong kalkulasyon na kinikilala ngayon ni Don Ricardo bilang maskara ng isang psychopath. Nasaan si Cora? Ligtas siya sa ngayon, ngunit maaring magbago iyan depende sa kung paano mo hahawakan ang pag-usap na ito. Ano ang gusto mo? Ang palagi kong gusto? Ang sa akin ay ayon sa karapatan. Binuo ng ating ama ang isang imperyo, Ricardo, at minana mo ang lahat dahil lang ikaw ang naunang ipinanganak. Alam mo ba kung paano mabuhay sa buong buhay mo na pangalawa lang ang palaging nasa anino? Minahal ka rin ng ating ama tulad ko. Ang tawa ni Rodrigo ay mapait at malamig. Tiniis lang akong ating ama. Ikaw ang tagapagmana, ang napili, ang nagdadala ng kanyang pangalan ng may pagmamataas. Ako ang reserba, ang plan B, ang mahalaga lang kung may mangyari sa iyo. Kaya nagpasya kang tiyakin na may mangyari sa akin. Nagpasya akong kunin ang dapat ay akin mula pa sa simula, ngunit kailangan mong magkaroon ng anak, isang perpektong tagapagmana na magtutulak sa akin ng mas mababa sa linya ang tagapagmana. Kaya ginawa ko ang kailangan kong gawin. Hinawakan ni Don Ricardo ang telepono ng napakahigpit na inakala niyang masisira ito sa kanyang kamay. Ikaw ay isang halimaw. Ako ay isang survivor tulad mo. Ang pagkakaiba ay, handa akong gawin ang anumang kinakailangan upang makuha ang gusto ko.
Ano ang gusto mo, Rodrigo? Bakit mo ako tinawagan? Nagahong eniga pagtigil bago sumagot si Rodrigo. Gusto kong pumunta ka sa akin ng mag-isa. Walang pulis, walang abogado, walang sinuman. Ikaw at ako ng harapan, gayangan dapat ay mula pa sa simula. At kung tumanggi ako, kung gayon, makakaroon ng isang napakasamang aksidente si Cora. At pagkatapos niya, sino ang nakakaalam? Marami kang mahalaga sa iyo, kapatid. Isang magandang asawa, isang anak na kakadiskubre lang ng gatunok, isang kasambahay na tila naging bahagi ng pamilya. Malinaw ang banta. Walang mawawala kay Rodrigo na nagparamdam sa kanya na mas mapanganib kaysa kailanman. Saan? Ang lumang pabrika ni Papa. Alam mo kung saan nagsimula ang lahat para sa ating pamilya. Tila patula na doon din magtatapos ang lahat. Mayroon kang isang oras, naputol ang linya, naiwan si Don Ricardo na hindi gumagalaw. Tinitiknan ang telepono sa kanyang kamay. Tinitiknan siya ni Esperanza na may ekspresyon ng matinding pag-alala. Hindi kayo maaring pumunta ng mag-isa, sabi niya. Iyan mismo ang gusto niya. Kung hindi ako pupunta, sasaktan niya si Cora at pagkatapos ay pupunta siya sa pamilya ko. Kung gayon, tawagan ang pulis na palibutan ang lugar. Hindi mo kilala ang kapatid ko. Kung makita niya ang isang opisyal, gagawa siya nga desperadong bagay. At kapag nagdesperado si Rodrigo, may namamatay na tao. Lumitaw si Sofia sa pinto NG Jardín na karga pa rin si Miguel. Narinig niya ang lahat. Hindi ka pupunta. Sabi niya na nanginig ang boses, ngunit hindi bumibigay. Hindi ko hahayaang mawala ka rin. Lumapit si Don Ricardo sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha sa kanyang makamay. Ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang anak, ang taong nasa tabi niya sa pinakamasamang sandali. Kailangan kong tapusin ito, Sofia, para sa atin, para kay Miguel, para sa lahat ng sinaktan ni Rodrigo. Kung gayon, hindi ka pupunta ng mag-isa. Ang boses ay hindi kay Sofia, kundi kay Esperanza. Tumalikot si Don Ricardo sa kanya na naguguluhan. Ginang, hindi kayo maaring. Kaya ko at gagawin ko. Putol ni Esperanza na may tatak na hindi matatawaran. Sinira ng taong iyon ang pandinig ng isang inosenteng bata para sa pera at kapangyarihan. Kung pupunta kayo ng mag-isa, lahat ng bentahe ay nasa kanya. Ngunit kung sasama ako sa inyo, at least mayroon kayong dagdag na pares ng gamata. Esperanza, mapanganib ito. Walang limitasyon si Rodrigo, Ginong Salcedo. Nawalan ako nga, anak dahil sa hindi pa kilos ng dapat. Maraming taon akong naging duwag. Hinahayaan ang iba na magdesisyon para sa akin. Hindi ko gagawin muli ang parehong pagkakamali. Ang kanyang mata ay kumikinang sa isang bagay na kinikilala ni Don Ricardo, ang determinasyon ng isang taong bumaba sa pinakailalim at nagpasya na bumangon. Bukod pa rito, dagdag niya na may aninong ngiti, ang nga makapangyarihang tao tulad ng inyong kapatid ay palaging minamalit ang nga taong tulad ko. Nakikita nila kami bilang hindi nakikita, bilang walang halaga. At iyon ay maring medjing bentahe. Tiningnan siya ni Don Ricardo ng matagal. Ang babaeng ito na dumating sa kanyang bahay bilang isang simpleng kasambahay ay naging isang bagay na ganap na iba, isang kaalyado, isang tahimik na mandirigma. Sige, sabi niya sa huli, ngunit gagawin natin ito sa aking paraan nang walang hindi kinakailangang panganib. Tumalikod siya kay Sofia. Tawagan mo ang opisyal na namamahala. Sabihin mo ang lahat. Sabihin mo na pupunta kami sa lumang pabrika ng tela sa labas ng lungsod. Kung wala kaming balita sa loob ng 2 oras, ipasok nila ang lahat. Tumango si Sofia na may luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Bumalik ka sa akin, bulong niya. Ipangako mo sa akin na babalik ka. Hinalikan siya ni Don Ricardo ng mahinahon at pagkatapos ay hinalikan ang ni Miguel na tinitignan siya ng malalaking mata na ngayon ay kumikinang sa kaalaman ng isang mundong puno ng tuno. Papa. Sabing bata, inilalabas ang kanyang maliliit na braso. Babalik si Papa, bulong ni Don Ricardo. Ipinapangako ko sa iyo. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang kotse na kasama si Esperanza, hindi maiwasan ni Don Ricardo na isipin ang kabalintunaan ng sitwasyon. Ibinuhos niya ang kanyang buong buhay sa pagbuo ng isang imperyo, pag-ipon ng kapangyarihan at kayamanan. At ngayon ang tanging mahalaga ay isang bata na nagsisimula palang makarinig at isang pangako na hindi siya sigurado kung kayang tuparin. Ang hindi niya alam ay gumawa din si Rodrigo ng pangako, madilim na pangako na kinasasangkutan ng galihim ng pamilya, na hindi man lang alam ni Don Ricardo.
Mga lihim na magpapabago ng tuluyan sa kanyang pag-unawa kung sino talaga ang kanyang kapatid at kung sino talaga ang kanyang ama. Ang lumang pabrikang ng tela ng pamilya Salcedo ay nakatayo bilang isang natutulok na higante sa labas ng lungsod. Ang madingding nito na gawa sa pulang ladrilyo na nangitim sa dekada ng pagkakabagsak ay nagtatago nga multong ang isang panahon na ang apelyidong Salcedo ay nagsisimula palang makaroon ng kahulugan. Pinahinto ni Don Ricardo ang kotse 100 metro mula sa pangunahing pasukan. Nagsisimulang lumubog ang araw, pinipintahan ang kalangitan ng kulay kahel na kulay na nagpapamukhang nasusunog ang pabrika. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Esperanza mula sa upuan ng kopilot. Hindi, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Naglakad silang makasama patungo sa pasukan. Ang mapintuan na yari sa kalawang na metal ay bahagyang nakabukas, na parang isang bibig na naghihintay na lumunok sa kanila. Ang loob ay amoy halumigmig, alikabok, at mga alaala na iniwan. Rodrigo, ang boses ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. Nandito ako. Magpakita ka. Ang katahimikan ang tanging tugon sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, mula sa anino ng ikalawang antas, lumitaw ang isang figura. Si Rodrigo Salcedo ay naglakad ng may kalmadong tila may hawak ng lahat ng baraha sa kanyang kamay. Sa tabi niya, nakaupo si Cora sa isang silya na nakatali, ang makamay at may ekspresyon ng takot. Dumating ka, ngumiti si Rodrigo nang makita ang kanyang kapatid, at dinala mo pa ang milagrosa na kasambahay. Napakagaling, bitawan mo siya, Rodrigo. Ito ay sa pagitan mo at ako, lahat sa tamang oras, kapatid. Una, mayroon tayong hindi pa natatapos na mga pag-usap. Dahan-dahang bumaba si Rodrigo sa isang hagdanan na yari sa metal na kumakalog sa bawat hakbang. Nang makarating siya sa ground level, nakita ni Don Ricardo ang isang bagay na iba sa kanyang mata. Hindi lang ambisyon o sama ng loob, ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Alam mo ba kung bakit ko pinili ang lugar na ito para sa ating pagtatakpo? Inuna ni Rodrigo ang kanyang braso na sumasalaw sa inabandunang espasyo. Dahil dito nagsimula ang lahat. Dito binuo ng ating ama ang kanyang unang negosyo. Dito niya ginawa ang madesisyon na magpapabago sa atin sa kung ano tayo. Ang ating ama ay isang tapat na tao. Ang tawa ni Rodrigo ay mapait at matalim. Tapat. Iyan ang akala mo. Oh kapatid, gaano kaniya pinrotektahan mula sa katotohanan? Kinuha ni Rodrigo ang isang lumang sobre mula sa kanyang diaket at inihagis sa paanan ni Don Ricardo. Buksan mo. Basahin mo kung ano talaga ang ating marangal na ama. Kinuha ni Don Ricardo ang sobre ng may pag-aalinlangan. Sa loob ay may malumang dokumento, kupas na litrato, at mga sulat na sulat kamay. Nagsimula siyang bumasa at sa bawat linya ay naramdaman niya na gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mapaa. Hindi ito maaring totu, bulong niya. Bawat salita ay totu. Hindi binuo ng ating ama ang kanyang imperyo sa tapat na trabaho. Binuo niya ito sa pamamagitan nega pagsira sa iba, pagnanakaw nega ideya, pagmamanipula sa mega kasosyo, sira sa mga kakumpetensya. At ang pinakamasama sa lahat, lumapit si Rodrigo hanggang ilang metro na lang ang layo sa kanyang kapatid. Ang pinakamasama sa lahat ay hindi kaniya kaysa isang anak. Kinumpirma ang dokumento na hawak ni Don Ricardo sa kanyang nanginginih na magkakamay. Isang paternity test na isinagawa dekada na ang nakalipas. Isang pangalan na hindi niya nakilala. Isang kuwento na hindi niya kailanman narinig. Bago siya magpakasal sa ating ina, mayroon pang ibang pamilya ang ating ama, patuloy ni Rodrigo. Isang mahirap na babay na nagkaroon siya ng anak. Ngunit nang dumating ang pagkakataon na magpakasal kay mama, sa kanyang pera at koneksyon, iniwan niya ang babaeng iyon, iniwan siya ng walang anuman, at nang sinubukan niyang ipaglaban ang kanyang karapatan, sinira niya siya. Ginamit niya ang kanyang koneksyon upang kunin ang lahat, kasama ang kustodya ng kanyang anak. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Dahil ang anak na yon ay ang aking ama. Ang masalita ay tumama kay Don Ricardo na parang kidlat. Ano ang sinasabi mo? Hindi ako ang kapatid mo, Ricardo. Ako ang pamangkin mo, ang apong lalaking sumira sa aking tunay na lola at iniwan ang aking ama noong bata pa lamang siya. Si Esperanza, na nanatiling tahimik, ay lumapit. Hindi ko maintindihan. Kung hindi kayo anak ni Ginong Salcedo, paano kayo napasama sa pamilya? Tiningnan siya ni Rodrigo ng may paggalang, magandang tanong. Maaga namatay ang aking biological na ama, winasak ng pagpapabaya at kahirapan. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin ang buong katotohanan. Pinapangako niya sa akin na babawiin ko ang ninakaw sa amin.
Humarap siya kay Don Ricardo na may mga mata na nag-aalap sa mga lob na naipon sa buong buhay. Nang malaman ng iyong ama na umiiral ako, na nakaligtas ang anak ng kanyang inabandunang anak, nagpanik siya. Natakot siya na malalabas ang katotohanan, na masisira ang kanyang reputasyon. Kaya ginawa niya ang pinakamahusay niyang alam gawin. Binili niya ang mapapeles ng pag-aampon. Naalala ni Don Ricardo ang dokumento na nakita niya nung bata pa siya. Palagi nilang sinasabi sa akin na anak kang isang malayo na pinsan na namatay. Mga kasinungalingan sa mga kasinungalingan. Inampon kang iyong ama upang panatilihin kang malapit, upang kontrolin ka, upang tiyakin na hindi ka kailanman magsasalita. Ibinigay niya sa akin ang apelidong Salcedo, pinalaki niya ako kasama ka. Ngunit hindi niya kailanman ibinigay sa akin ang talagang karapat-dapat sa akin, pagkilala. Rodrigo, wala akong alam tungkol dito. Alam ko, sa unang pagkakataon, tila nabawasan ang galit sa mga mata ni Rodrigo. Ikaw ay palaging inosente, ang ginintuang anak na hindi nakakita ng mga anino sa likod ng kinang. Ngunit hindi iyon nagpapabago sa mga katotohanan. Ninakaw ng iyong ama ang aking pagkakakilanlan, ang aking mana, ang aking karapatan na maging kung sino talaga ako. Pinahinto ni Don Ricardo ang dokumento. Ang kanyang isip ay isang buhawieng makasalungat na emosyon. Ang ama na hinangaan niya sa buong buhay niya, ang lalaking nagturo sa kanya tungkol sa dangal at pagsisikap, ay isang sinungaling at manipulator. Kahit totuman ang lahat na ito, dahan-dahan niyang sinabi, hindi nito pinangangatwiran ang ginawa mo kay Miguel. Siya ay isang inosenteng bata, tulad mo noong una. Inosente, humalahak si Rodrigo ng mapait. Ang anak mo ay ipinanganak na may lahat na ipinagait sa akin. Walang kondisyon na pagmamahal, seguridad sa pananalapi, isang maliwanag na hinaharap. Lahat habang lumalaki ako, alam na nabubuhay ako sa isang kasinungalingan na bawat ngiti ngayong ama sa akin ay huwad. Kaya, ang iyong pahihiganti ay laban sa aking ama, hindi sa aking anak. Ang aking pahihiganti ay laban sa manang iyong ama, laban sa lahat ng kanyang binuo sa abo ng aking pamilya. Kung idineklara na may kapansanan ang iyong anak, ang imperyo na labis na pinrotektahan ng iyong ama ay sa huli ay mapupunta sa akin at sisirain ko ito, pira-piraso, piso-piso, hanggang sa wala nang matira. Lumapit muli si Esperanza, tumayo sa tabi ni Don Ricardo. Ginong Rodrigo, naiintindihan ko ang inyong sakit. Nawalan din akong lahat dahil sa mga taong nag-akalang maari nilang magpasya sa buhay ng iba. Ngunit mayroon kayong hindi naintindihan. At ano iyon? Ginang kasambahay na ang sakit ay hindi na bibigay sa inyong karapatang lumikha ng mas maraming sakit, na ang kawalan ng katarungan na inyong naranasan ay hindi nagpapangalan sa kawalan ng katarungan na inyong ginawa. Mayroon kayong dahilan para magalit sa ama ni Ricardo, ngunit patay na ang taong iyon at sa halip na maganap ng kapayapaan, pinili ninyong sirain ang isang bata na walang kasalanan. Tiningnan siya ni Rodrigo na may hindi matukoy na ekspresyon. Wala kang alam tungkol sa akin. Alam kong nawalan kayo nga man ang napakabata pa. Alam ko kung ano ang lumaki na may puwang sa dibdib na walang makakapuno. Alam ko kung ano ang pakiramdam na may utang sa inyo ang mundo na hindi ninyo kailanman makokolekta. Lumapit pa si Esperanza. Ngayon ay ilang metro na lang siya mula kay Rodrigo. Ngunit alam ko rin na ang galit ay isang lason na ininom na umaasang mamatay ang iba. Ginugol ninyo ang inyong buong buhay sa paglason sa inyong sarili. At ano ang nakamit ninyo? Nag-isa kayo, takas, malapit nang mawala ang lahat. Samantala, ang lalaking labis ninyong kinamuhian ay payapa na nagpapahinga sa kanyang libingan. Tumahimik ka. Bahagyang nanginginig ang boses ni Rodrigo. Hindi, dahil mayroong kailangang magsabi sa inyo ng katotohanan. Hindi kayo isang natural na kontrabida. Kayo ay isang nasaktang tao na pumili ng maling landas, ngunit maaari pa rin kayong pumili ng iba. Huli na para dun. Hindi kailanman huli. Akala ko rin ganun. Nawala ko ang aking anak, nawala ko ang aking kasal, nawala ko ang lahat ng mahalaga sa akin. Ngunit nagpatuloy ako. At nang makita ko si Miguel, nakita ko ang pagkakataon na gumawa ng mabuti pagkatapos ng maraming taon na pakiramdam ko ay walang silbi. Inabot ni Esperanza ang kanyang kamay kay Rodrigo sa isang kilos na nagulat sa lahat. Bitawan ninyo si Chora. Sumuko kayo sa mga autoridad. Sabihin ninyo ang inyong kwento, ang toto. Hayaan ninyong malaman ng mundo ang ginawa nga ni Don Ricardo. Iyon ay mas makakasakit sa kanyang alaala kaysa sa anumang pahihiganti laban sa isang inosenteng bata.
Tiningnan ni Rodrigo ang nakalahad na kamay na parang isang kakaibang bagay. Ang kanyang mukha ay isang larangan ng labanan sa pagitan ng maemosyon na kanyang pinigilan sa loob ng maraming dekada. At pagkatapos, ano? Gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa bilangguan? Gugulin ang natitirang bahagi ng inyong buhay sa kapayapaan? Mahinahong sagot ni Esperanza. Alam na sa wakas ay pinakawalan ninyo ang bigat na inyong pinasan mula pagkabata. Alam na pinili ninyong maging mas mahusay kaysa sa lalaking nagpabaya sa inyo at mas mahusay kaysa sa lalaking bumili sa inyo. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamahaba na naranasan ni Don Ricardo sa kanyang buhay. Nakita niya ang panlup na pakikibaka sa mukha ni Rodrigo, ang madekadeng samanglup na nagbabanggaan sa isang bagay na tila nagising sa masalita ni Esperanza. Sa wakas, ibinaba ni Rodrigo ang kanyang nabalikat. Lahat ng tensyon, lahat ng galit, ay tila umalis sa kanyang katawan ng biglaan. May sinabi sa akin ang aking biological na ama bago siya mamatay, bulong niya. Sinabi niya sa akin na ang pinakamasamang parusa para sa mga nanakit sa atin ay mabuhay ng maayos sa kabila nila. Hindi ako nakinig. Pinili ko ang galit dahil mas madali iyon kaysa sa pagpapatawad. Dahan-dahan siyang lumakat patungo kay Cora at sinimulang kalagan ang kanyang makamay. Patawad, sabi niya na tinitignan siya. Ginamit kita tulad ng paggamit sa akin, hindi ka na iba sa aking lola, isa pang biktima ng lihim ng pamilyang ito. Si Chora, na may luha sa kanyang mata, ay tumango lang, walang salita na makapagpapahayag ng kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Humarap si Rodrigo kay Don Ricardo. Hindi ko inaasahan ang iyong pagpapatawad. Hindi ako karapat-dapat doon. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi kita kailanman kinamuhian. Kinamuhian ko ang iyong kinakatawan. Ang buhay na sana ay mayroon ako kung ang ating ama ay ibang tao. Rodrigo, hayaan mo akong tapusin. May isang safe sa apartment ko. Ang code ay ang petsa ng panganakan ng aking biological na ama. Sa loob ay makikita mo ang lahat. Bawat dokumento na nagpapatunay sa ginawa ng ating ama. Bawat lihim na kanyang itinago. Gawin mo ang gusto mo, ngunit karapat dapat malaman ng mundo ang katotohanan. Sa labas, nagsimulang marinig ang tunok ng masirena sa malayo. Tinupat ni Sofia ang kanyang salita na tawagan ang pulis. Siguro oras na. Sinubukan ni Rodrigo na ngumiti, ngunit tanging malungkot na ngiti lang ang nagawa niya. 30 taon grang pagpaplanong paghihiganti at lahat ay nagtatapos sa isang inabandunang pabrika na may isang kasambahay na nagbibigay sa akin ng maaral sa buhay. Lumapit si Esperanza sa kanya sa huling pagkakataon. Hindi ito nagtatapos dito, Gino. Ito ay simula pa lamang ng ibang buhay. Isang kung saan maaari ninyong piliin kung sino kayo, hindi kung sino ang pilit na ipinaparamdam sa inyong ang sakit. Tiningnan siya ni Rodrigo ng matagal. Paano mo ginagawa iyan? Paano ka nakaroon ng ganoong pananampalataya sa isang tulad ko? Dahil mayroong nakaroon ng pananampalataya sa akin nang wala ako. At iyon ang nagligtas sa aking buhay. Ang mailaw masasakyang pulis ay nagsimulang magliwanag sa loob ng pabrika. Pumasok ang maopisyal na nakahanda ang mabaril, ngunit huminto sila nang makita ang eksena. Si Rodrigo ay nakaluhod, nakataas ang makamay, hindi lumalaban. Habang ginagapos siya, tiningnan ni Rodrigo si Don Ricardo sa huling pagkakataon. Alagaan mo ang anak mo. Ibigay mo sa kanya ang pagmamahal na hindi ko kailanman natanggap. Sirain mo ang siklo, kapatid, o pamangkin, o anuman tayo. Tumango si Don Ricardo na hindi makapagsalita. Ang maluha na kanyang pinigil sa buong paghaharap ay sa wakas ay nagsimulang dumaloy. Nang dalhin si Rodrigo, lumapit si Chora kay Don Ricardo nang nanginginig ang mahakbang. Ginoong Salcedo, mayroon pa kayong dapat malaman. Mayroon bang hindi binanggit si Rodrigo? Ano iyon? Bago pa kayo dumating, sinabi niya sa akin kung bakit niya pinili ang tiyak na sandali na ito upang kumilos laban sa inyong anak, hindi lang para sa mana. Kung gayon, bakit? Huminga ng malalim si Chora bago nagpatuloy. Dahil kakarating niya lang ng balita na may sakit siya, napakalubha. Binigyan siya ng doktor ng maikling panahon. Alam niya na kung hindi siya kikilos ngayon, mamamatay siya nang hindi natapos ang kanyang paghihiganti. Ang revelasyon ay tumama kay Don Ricardo na parang hindi inaasahang alon. Ang lalaking kakadakip lang, ang lalaking nagplano na sirain ang kanyang pamilya ay mamamatay. At sa sandaling iyon, sa kabilang lahat ng ginawa ni Rodrigo, naramdaman ni Don Ricardo ang isang bagay na hindi niya inaasahang mararamdaman, pagkaawa. Dahil si Rodrigo ay hindi isang halimaw.
Siya ay isang nasaktang bata na hindi kailanman gumaling, isang lalaking nagdala ng bigat ng malihim na hindi kanya, isa pang biktima ng pagiging makasarili ng isang ama na minahal nilang dalawa nang hindi lubos na kilala. Lumapit si Esperanza at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Don Ricardo. Umuwi na tayo, Gino. Naghihintay ang inyong pamilya. Oo, ang kanyang pamilya, isang asawa na nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon, isang anak na kakadiskubre lang milagrong ang tunok, at isang babae na dumating bilang empleyado at naging isang bagay na mas mahalaga. Habang naglalakad siya patungo sa labasan ng pabrika, alam ni Don Ricardo na walang babalik sa dati. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi iyon nakakatakot sa kanya dahil may natutunan siyang mahalaga ng gabing iyon na ang mapamilya ay hindi tinutukoy na dugo na ating pinagsasaluhan, kundi ang pagmamahal na ating pinipiling ibigay. At palagi niyang pipiliin ang pagmamahal. Pinintahan ng bukang liwewe ang kalangitan ng kulay rosas nang sa wakas ay makauwi si Don Ricardo. Ilang oras siyang nasa istasyon ng pulis, nagbibigay ng pahayag, pumipirma ng dokumento, pinoproseso ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol sa kanyang ama at tungkol sa lalaking kanyang tinawag na kapatid sa buong buhay niya. Ngunit wala sama iyon ang mahalaga ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang imahe na tumambad sa kanya nang buksan niya ang pinto ng kanyang tahanan. Si Sofia ay natutulog sa sofa na sala na yakap-yakap si Miguel. Nakabukas pa rin ang telebisyon na mahina ang volume. Marahil ay inilagay para patuloy na mag-eksperimento ang bata sa mga tunok habang naghihintay sila. Dumating ka, halos bulong ang boses ni Sofia. Pinangako ko na babalik ako. Ganap na binuksan niya ang kanyang mata at nang hindi binibitawan si Miguel ay inabot niya ang kanyang kamay sa mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang daliri ay sumusunod sa malinyang pagod ang bakas ng tuyong luha. Tapos na, ipinaramdam ni Sofia ang kanyang mata ng may ginhawa. Nagsimulang dumaloy ang luha ng tahimik habang hawa niya ang kanyang anak sa isang kamay at ang kanyang asawa sa isa pa. Tama ka, bulong ni Don Ricardo. Tungkol sa lahat. Hindi ang aking ama ang akala ko at si Rodrigo. Si Rodrigo ay isa pang biktima nga kanyang kasinungalingan. Ano ang mangyayari sa kanya? Pupunta siya sa bilangguan, ngunit may sakit din siya. Napakalubha, malamang ay wala na siyang gaanong panahon. Nagulat si Sofia nang buksan ang kanyang mata. At ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Nagtagal si Don Ricardo sa pagsagot. Paano niya naramdaman? Ito ay isang tanong na walang simpleng sagot. Malungkot. Sabi niya sa huli, malungkot. Dahil sana ay naiwasan ang lahat na ito kung ang aking ama ay ibang tao. Kung hinarap niya ang kanyang mapagkakamali sa halip na itago ang ito, lumaki si Rodrigo na kinamumuhian ang isang multo at kinain siyang galit na iyon. Kumilos si Miguel sa kandungan ni Sofia, dahan-dahang nagising. Nang makatinginan ang kanyang mamata at ang kanyang ama, isang ngiti ang nagliwanag sa kanyang mukha. Pa, sabi niya gamit ang bagong boses na natutunan pa lang niyang gamitin. Papa, bumalik. Binuhat ni Don Ricardo ang kanyang anak, yakap-yakap siya ng mahigpit na naglalaman ng lahat ng pagmamahal, lahat ng ginhawa, lahat ng pasasalamat na kanyang nararamdaman. Oh, mahal ko. Bumalik si Papa at hinding-hindi na muling alis. Makalipas ang ilang linggo, ang buhay sa Salcedo Mansion ay nagbago sa paraan na walang sinuman ang makakapahula. Ang balita ng pagdakip kay Rodrigo at ang mga lihim ng patriarka ng mga Salcedo ay nagpataranta sa lipunan. Nakakampo ang mga mamahayag sa harap ng mansyon, naghahanap ng mga pahayag. Ang mga kasosyo sa negosyo ay tumawag na nag-aalala sa hinaharap ng imperyo, ang apelyidong Salcedo. Na dating kasing kahulugan ng tagumpay at pagiging kagalang-galang, ay nabahiran na ngayon ng mga eskandalo ng nakaraan, ngunit gumawa si Don Ricardo ng desisyon. Sa isang press conference na nai-broadcast sa buong bansa, tumayo siya sa harap ng dose-dose ng kamera at mikropono na kasama si Sofia sa kanyang tabi. Ang aking ama ay nagtayo ng isang imperyo. Simula niya na may matatag na boses, ngunit ginawa niya ito sa pundasyong ng mga kasinungalingan at sakit. Inabandona niya ang isang pamilya, sinira ang mabuhay, at itinago ang magalihim na lumason sa buong henerasyon. Walang tigil ang pag-flash na mga kamera, ngunit hindi nagpatinaksi, Don Ricardo. Hindi ko mababago ang nakaraan. Hindi ko mababalewala ang pinsala na ginawa ang aking ama, ngunit maari akong pumili ng ibang hinaharap. Simula ngayon,
Ang Salcedo Corporate Group ay maglalaan ng 30% ng kanyang taunang kita sa isang pundasyon. Isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga batang may kapansanan sa pandinig, lalo na ang mapamilya na walang pondo para sa mga pagamot. Lumakas ang bulungan sa mga mamahayag. Ang pundasyong ito ay magdadala ng pangalan ng isang taong karapat-dapat alalahanin. Isang taong naging biktima ng pagiging makasarili ng aking ama. Tatawagin itong Elena Martinez Foundation bilang parangal sa biological na lola ni Rodrigo Salcedo, ang babaeng pinabayaan at sinira ng aking ama. Hinawakan ni Sofia ang kamay ng kanyang asawa ng may pagmamalaki. Bukod pa rito, patuloy ni Don Ricardo, gusto kong ipakilala ang taong magpapakatoto sa lahat na ito. Ang taong nagligtas sa aking anak ng walang sinumang makagawa. Ang taong nagturo sa akin na ang tunay na halagang isang tao ay hindi sinusukat sa mga titulo o sa pera, kundi sa kakayahang makita ang hindi napapansin ng iba. Ginawa niya ang isang senyas sa gilid ng entablado at si Esperanza Morales ay lumakad patungo sa kanya ng nanginginig ngunit marangal. Si Esperanza Morales ang magiging executive director ng Elena Martinez Foundation. Alam niya kung ano ang mawalan ng anak dahil sa kapabayaan ng medisina. Alam niya kung ano ang hindi pinapansin ng isang sistema na nakikinig lamang sa mga may kapangyarihan. At alam niya higit sa sinuman na kung minsan ang mga mata ng isang ina ay maaring makakita ng hindi gustong makita ng libu-libong espesyalista. Tumayo si Esperanza sa tabi ni Don Ricardo na may luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya kailanman naisip na mapupunta sa isang lugar na ganun, nakikilalanin sa ganitong paraan. Ginang Morales, itinaas ng isang mamamahayag ang kanyang kamay. Mayroon ba kayong gustong sabihin? Tiningnan ni Esperanza ang maraming kamera at mikropono. Sandali, ang takot ay nagbanta na paralisahin siya, ngunit pagkatapos ay naalala niya si Ligaya. Naalala niya ang lahat ng pagkakataon na siya ay pinatahimik, binaliwala at pinagwalang bahala, hindi na ngayon. Sa buong buhay ko, simula niya na may boses na lumalakas sa bawat salita. Hindi ako nakikita, ako ang babaeng naglilinis, ang naglilingkod, ang hindi pinapansin ng sinuman. Nang makasakit ang aking anak, walang nakinig sa akin. Nang nalaman kong may mali, walang naniwala sa akin. At nang mawala siya, walang nakapansin. Huminto siya na humihinga ng malalim, ngunit natutunan ko ang isang mahalagang bagay mula sa lahat ng sakit na iyon. Natutunan ko na ang mataong itinuturing na walang halaga ng mundo ay madalas ang nakakakita ng mas malinaw dahil hindi kami nabibiyaning ng kapangyarihan ng mga anyo. Nakikita lang namin kung ano ang mahalaga. Ang nga tao. Tiningnan niya ng diretso ang mga kamera. Sa lahat ng mga ina na nakikinig dito, sa lahat ng mga ama, sa lahat na kailanman ay naramdaman na hindi mahalaga ang kanilang boses, mahalaga kayo, mahalaga ang inyong nga instinct. Kung nararamdaman ninyo na may mali sa inyong nga anak, huwag kayong susuko. Huwag ninyong hayaan ang sinuman na sabihin sa inyo na mali kayo dahil lang wala kayong titulo. Ang pagmamahal ng isang magulang ang pinakatumpak na diagnosis na mayroon. Ang palakpakan na sumunod ay napakalakas. Pagkalipas ng ilang panahon, sa hardin ng Salcedo Mansion ay nagaganap ang isang napaka-espesyal na pagdiriwang. Hindi ito isang parte ng negosyo o isang charity gala. Ito ay isang bagay na mas mahalaga. Ang pagdiriwang ng unang taon ni Miguel na nakakarinig. Ang hardin ay pinalamutian ng mga lobo at bulaklak. Mayroong mahinahong musika na tumutugtog mula sa mga speaker. Musika na ngayon ay lubos ng nasiyahan ni Miguel. Ang mga bata mula sa pundasyon ay tumatakbo at naglalaro sa tabi niya. Lahat ay nagbabahagi ng kagalakan ng isang mundong puno ng tunok. Si Dr. Regina de la Cruz ay naroon. Nagmamasid ng may pagmamalaki kung paano nakikipag-ugnayan si Miguel sa ibang mga bata. Ang kanyang pagunlad ay pambihira. Sabi niya kay Sofia, sa loob lamang ng isang taon ay nakamit niya ang milestone na karaniwang tumatagal ng mas matagal. Siya ay isang napakababang bata. Mayroon siyang mabubuting guro. Tiningnan ni Sofia kung saan naglalaro. Si Esperanza kasama ang isang grupo ng nga bata. Tinuturuan silang kumanta gamit ang magalawat salita. Si Cora ay naroon din. Matapos ang kanyang buong pakikipagtulungan sa mga autoridad, ang kanyang sentensya ay nababawasan ng malaki. Tinupad ni Don Ricardo ang kanyang pangako na tulungan siya at ngayon ay nagtatrabaho siya sa pundasyon, ginagamit ang kanyang karanasan sa medisina upang tulungan ang ibang mga bata. Ang kanyang anak na si Nico, salamat sa mga pagamot na ngayon ay sinasakop ng pundasyon, ay gumagaling araw-araw. Ang pakalungkot na dala ni Cora ay hindi kailanman ganap na mawawala.
ngunit nakahanap siya ng paraan upang ibahin ito sa isang positibong bagay. Ginoong Salcedo, lumapit siya kay Don Ricardo na may seryosong ekspresyon, "Hinding-hindi ko kayo mapapasalamatan ng sapat pagkatapos ng lahat ng aking ginawa. Ang ginawa mo ay protektahan ang iyong anak," putol ni Don Ricardo. Inilagay ka ni Rodrigo sa isang imposibleng posisyon. Ang tunay na salarin ay hindi ikaw. May balita ba kayo sa kanya? Dahan-dahang tumango si Don Ricardo. "Bumisita ako sa kanya nung nakaraang linggo sa ospital ng Bilangguan. Napakahina niya, ngunit payapa siya. Sabi niya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nakakatulog siya ng walang bangungot. Pinatawad mo na siya." Ito ay isang tanong na maraming beses nang tinanong ni Don Ricardo sa sarili niya. "Pinagsisikapan ko," sagot niya ng tapat. "Ang pagpapatawad ay hindi isang sandali, ito ay isang proseso, ngunit bawat araw ay mas madali ng kaunti." Ang musika ay nagbago sa isang mas masiglang melodiya, at tumakbo si Miguel patungo sa kanyang magulang na may masayang ngiti. "Mama, Papa, gusto ko talaga ang kantang iyan." Binuhat ni Don Ricardo ang kanyang anak. Umikot kasama niya habang tumatawa ang bata ng may malinaw na tawa na ang pinakamagandang tunog sa mundo. "Ano ang paborito mong bahagi?" tanong ni Sofia. Nag-isip sandali. Si Miguel na may seryosong ekspresyon na palagi niyang ipinapakita kapag pinoproseso ang mga tunog. Kapag tumataas ang manota, sabi niya sa huli, parang masaya ang musika. Nakatinginan si Sofia at Don Ricardo na punong emosyon. Ang batang ito, na nabuhay sa katahimikan, ay inilarawan na ngayon ang musika ng may sensitivity na hindi taglay ngang maraming matatanda. Ginong Salcedo, pinutol game boses ni Esperanza ang sandali. "Mayroong gustong makipakita sa inyo." Ibinaba ni Don Ricardo si Miguel at lumakad patungo sa itinuturo ni Esperanza. Malapit sa pasukan ng hardin ay may isang matandang babae na puting-puti ang buhok at nakayuko ang tindig sa katandaan. Kasama niya ang isang nurse. "Sino siya?" tanong ni Don Ricardo. "Siya si Lola Dolores Martinez. Kapatid siya ni Elena, ang lola ni Rodrigo, ang tanging pamilya na natitira sa kanya." Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo. Tiningnan siyang matanda na, may mata na nakakita nga napakaraming sakit, napakaraming kawalan ng katarungan. "Ginang Martinez," yumuko si Don Ricardo ng may paggalang. "Salamat sa pagdating. Dumating ako dahil kailangan kong makita ng sarili kong mamata." Mahina ngunit malinaw ang boses ni Dolores. "Kailangan kong makita kung totoo ang sinasabi ngang balita na sinusubukan ngang anak ni Don Alberto Salcedo na itama ang makapagkakamaling kanyang ama. Totoo po, bagaman alam ko na walang anumang gagawin ko ang makapagbubura sa pinsala na ginawa ngang aking ama." Pinaaralan siya ni Dolores ng matagal. Pagkatapos, sa pagkamanghang lahat, inabot niya ang isang kunot na kamay at ipinatong sa pisngi ni Don Ricardo. "Ang kapatid kong si Elena ay namatay na may pusong wasak," sabi niya ng mahinahon. Namatay siya na naniniwala na walang sinumang aalala sa kanyang kuwento, na walang sinumang makakaalam ng katotohanan, ngunit ibinigay mo ang kanyang pangalan sa isang pundasyon. Ibinigay mo sa kanya ang kanyang dignidad. Nagsimulang dumaloy ang luha sa mukhang matanda. Siya ay magiging proud, hindi sa iyong ama, hinding-hindi sa kanya, ngunit sa iyo, na ang kanyang dugo ay nag-produce ng isang taong kayang pumili ng iba. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Dolores sa kanyang mga kamay. "Gusto kong ipakilala ko sa inyo ang aking anak, ang bata na sinaktan ngang inyong pamangkin. Ngunit salamat sa isang serye nga mga pangyayari na walang sinumang makakapahula, ay nagtapos sa pagkakaisa ng mga kuwento na hiwalay sa loob ng maraming dekada." Giniyahan niya si Dolores patungo kung saan naglalaro si Miguel. Ang bata, nang makita ang matanda, ay lumapit ng kuryoso. "Hello," sabi niya gamit ang boses na gumagaling araw-araw. "Ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Dolores Maliit." Ang Dolores ay nanganghulugang kalungkutan, kumunot ang no ni Miguel. "Ngunit ngayon ay araw ng pagdiriwang. Hindi dapat may kalungkutan." Ang matanda ay humalakak na parang mga lumang kampana, isang tuno na malamang ay hindi niya nilikhas sa loob ng maraming taon. "Tama ka, Maliit, ngayon ay walang kalungkutan. Ngayon ay pag-asa lamang, pag-asa." Ang salita ay umalingaw-ngaw sa hardin na parang isang pangako, at sa sandaling iyon, habang ang araw ay sumisikat sa Salcedo Mansion, habang ang mga batang nakaranas ng katahimikan ay pumupuno na ngayon sa hangin ng tawanan at kanta, habang nagsisimulang gumaling ang mga sirang pamilya at ang mga lihim na inilibing ay sa wakas,
ay nakakahanap ngang liwanag. May isang mahiwagang nangyari. Hinawakan ni Miguel ang kamay, ni Dolores sa isang kamay at ang kay Esperanza sa isa pa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang magulang at ngumiti. Naririnig ninyo ba iyan? Tanong niya. Lahat ay nanahimik, sinusubukang tukuyin kung anong tunog ang nakakuha ng atensyon ng bata. Ano ang naririnig mo, mahal ko? Tanong ni Sofia. Ipinaramdam ni Miguel ang kanyang mata na nagkonkonsentra. Ang hangin sa mga puno, ang huni nga maibon, ang musika, ang tawanan, ang mapuso. Binuksan niya ang kanyang mata na kumikinang sa kagalakan. Naririnig ko ang lahat at napakaganda. Napahagulgol si Sofia, niyakap ang kanyang anak. Niyakap ni Don Ricardo silang dalawa. Si Esperanza, si Dolores, si Cora. Lahat ng naroon ay naramdaman na may isang bagay na nagtatapos at may isang bagong nagsisimula. Dahil sa huli ito ay hindi kailanman naging kuwento tungkol sa pahihiganti o mana o malihim ng pamilya. Ito ay isang kuwento tungkol sa kapangyarihan ng isang boses. Ang boses ng isang kasambahay na naglakas-loob magsalita nang walang nakikinig sa kanya. Ang boses ng isang bata na nabawi ang karapatang marinig ang mundo. Ang boses ng pagmamahal na kapag totoo ay palaging nakakahanap ng paraan upang sirain ang katahimikan. At sa hardin ng Salcedo Mansion, napapalibutan ng mga tao na dati ay estranghero at ngayon ay pamilya, binihkas ni Miguel ang mga salita na magtatagda ng tuluyan sa kwentong ito. Salamat sa hindi pagsuko. Salamat sa pakikinig sa akin nang hindi ako makapagsalita. Mahal na mahal ko kayo. At naintindihan ng lahat na ang pinakamalaking milagro ay hindi ang pagbabalik ng pandinig ng isang bata. Ang pinakamalaking milagro ay ang pagkatuto na ang nga taong hindi nakikitang mundo ay madalas ang may pinakamaraming sasabihin at hinding-hindi natin dapat silang tigilan sa pakikinig.